Itay, may malaking bayawak akong nakita ron, oh. Mukhang nagbababad siya sa ilog. Ano, puntahan na po ba natin? Wag muna anak. Baka mamaya alaga na engkanto yan. Siguraduhin muna natin para hindi tayo mapahama. Engkanto po? Mag-aalaga ng bayawak? Oo naman. Ngayong mag-alas 3 na ng hapon, sigurado na nagsisilabasan na sila. Halika kayo. Lumapit tayo ron at matyagan natin. Kapag walang kakaiba sa bayawak, aatakihin natin yan. Huwag lang kayong gumawa ng ingit, baka makatakas pa siya. Sige po, Tate Armando. Kuya Diego, wag raw po tayong mag-iingay ha. Tumahimik ka na. Sa ating dalawa, ikaw lang naman ang maingay ha. Sige na, Ige. Dito ka sa tabi ko. At baka kung may iba pang mga mababangis na hayop na umatake sa atin. Tama kuya mo, Ige. Huwag kang lumayo sa kanya. Hindi natin alam kung ano pang ibang hayop na nakatira dito sa gubat eh. Sige po, Tate Armando. Hindi na po ako lalayo kay Kuya Diego. Nilapitan nila ang bayawak na sinasabi ni Diego. Nang makapwesto na sila sa pampang, nakita nilang nakababad ngayon sa tubig. Nakita nilang halos kasing laki na ng katawan ni Mang Armando ang katawan ng hayop. Kaya lahat sila'y namangha. Noon din, inihanda ni Mang Armando ang sibat niya at nang mapalingon sa kanila ang bayawak, buong lakas niya itong sinibat. Nagtilamsika na lang ang tubig sa ilog nang subukan pang tumakas ng nasabing hayop. Agad namang kinuha ni Mang Armando ang itak na hawak ni Diego na nilundagan yon upang patayin. Diego, halika! Tulungan mo akong buhatin ang bayawak na ito. Siguradong mapupuno na natin ang kawali natin. Sige po, Tay. Hintayin niyo po ako diyan. Ige, ikaw na muna magdala ng sibat at itak ha. Mabigat din kasi ang bayawak na yan. Sigurado na mahirapan kami kung kami pa ni tatay ang magdadala ng itak at sibat namin. Sige kuya, ako nang bahala sa mga yan. Iabot mo na lang sa akin dito at nang hindi na ako makaluson sa tubig. O sige, o ito na oh. Salamat Ige ha. Walang anuman Kuya Diego. Ano Diego, handa ka na ba? Buhatin na natin ang bayawak na ito at nang makauwi na tayo. Siguradong hinihintay na tayo ng nanay niya. Opo Tay, nakahanda na po ako. Ay sige, 1, 2, 3. Tara, buhatin na natin Diego. Yeah! Nang mabuhat na nila, naglakad na silang tatlo pauwi sa kanilang bahay. Habang palabas sa gubat, naging panay ang paglingon ni Ige sa paligid. Napansin yun ni Diego, kaya pinaalalahanan niya ang nakababatang kapatid niyang huwag magtuturo ng kung ano-ano sa loob ng gubat. Napatungo naman ang binatilyo at binabuti na nitong mauna sa paglalakad. Pagdating nila sa bahay nila, Abat, napakalaki naman ang bayawak na yan, Armando. Sigurado ba kayong hindi yan alaga ng mga engkanto? Mamaya baka kung ano pa yung mangyari sa atin kapag kinain natin yan Huwag kang mangamba, Loleng. Minatsyagan namin ito mabuti bago kunin. Kung alaga siya ng engkanto, sana nawala siya nung makita niya kami. Pero hindi. Ang ibig sabihin lang nun, gusto rin niyang mahuli namin siya. Sa katunayan nga po, may nakita kong talangka na kinakain yan Kaya sigurado po ako na hindi po alaga ng engkanto ang bayawak na yan, Inay. Ay, mabuti naman kung ganon. Wala, sige. Kukunin ko na muna yung malaking kawali at doon na natin lutuin ang karne ng bayawak na yan. Ay, sige, Loleng. Kakatayin ko na muna ito at nang mahugasan ko na rin. Tulungan ko na po kayo, Itay. Gutom na rin naman ako Gusto kong kumain mamaya kapag naluto na yan. Ay, sige anak. O ikaw, Ige. Pumasok ka na lang sa bahay at magpahinga ha. Kami na ng kuya mong bahala rito. Sige po, Itay. Pagod din naman po ako Tawagin niyo na lang po ako kung kailangan niyo na po ng tulong ko Ay, sige anak. Sinimulan na ni Diego at Mang Armando ang pagkakatay ng bayawak. Nang mabuksan na nila ang tiyan nito, napatakip ang binata ng ilong niya dahil sa mabahong amoy na nagmumula roon. Hindi niya yung kinaya, kaya napatayo siya. Samantala, ipinagpatuloy naman ni Mang Armando ang kanyang ginagawa. Pagkakuha niya ng laman ng tiyan ng bayawak, napatayo na rin siya at sinabayan niyo ng pagmumura. Napatitig doon si Diego at nangilabot din siya sa nakita niya. Walang ya.
Hindi nga alaga ng engkanto na huli natin pero mukhang alaga naman ng aswang eh. Mga laman ng tao ang nakapaloob sa tiyan niya. Tingnan mo, may mga daliri pa. Oo nga po, Itay. Kaya pala sobrang baho nung masugatan mo na yung tiyan niya. Posible palang kumain sila ng mga tao. Yan ang hindi ko alam. Baka bangkay na ang kinain niya. Pero bibihira lang kung mangyari yan eh. Teka, masama ang kutob ko ah. Ano pong ibig niyo sabihin, Tay? Bakit nakatayo kayo at nakatunganga dyan? Hindi pa naman nyo tapos katayin yan Loleng, alika rito. Tingnan mo nang mabuti kung ano yung laman ng tiyan ng bayawak na ito. Ay naka, hindi. Mukhang mga daliri ng tao yan Paano napunta yan sa tiyan ng bayawak? Diyos ko naman, Armando. Nakapag-aari ng mga engkanto yan aswang. Yan din ang hinala ko. Sige na, kumuha ka na lang muna ng talbos ng kamote ron. Yun na lang muna yung ulamin natin para sa hapunan. Ano pa naman ang gagawin natin sa bayawak na yan, Itay? Ililibing na lang natin to. Baka kung ano pa mangyari sa atin kung kakainin natin yan. Baka nga aswang din mismo ang bayawak na ito eh. Sige na, maghukay ka na ron. Ako na ang bahalang kumalatad ng hayop na ito patungo sa paglilibigan natin sa kanya. Sayang naman po kung ganun. Bayawak na, magiging talbos ng kamote pa. Sige po, Tay. Doon na lang po ako sa bandang likod ng bahay Mas mabuti ba nga anak? Huwag ka na sa malayo. Malapit nang dumilim Baka kung ano pang mangyari sa inyo ng tatay mo. Mahirap na. Baka nasundan kayo ng amo ng bayawak na yan. Kinuha ni Diego ang pala. Bago siya tumungo sa likod bahay nila, nakita pa niyang bumaba ang nakababata niyang kapatid. Batid nitong alam na rin ni Iggy ang patungkol sa bayawak na kanilang nahuli. Habang papunta sa likod ng bahay nila, napaisip siya patungkol sa nasabing hayop. Nakaramdam siya ng kabahan sa posibleng epekto sa kanila ng ginawa nila. Naisip niya na baka alaga nga ng aswang ang pinatay nila at baka kung gantihan sila nito. Nang nangangalahati na siya sa hinuhukay niyang libingan ng bayawak, dumating doon si Mang Armando at Iggy. Ano, Diego? Pwede na yan? Hindi na rin naman siguro sisingaw ang baho ng bayawak na yan. Sige po, kakapalan ko na lang din po yung lupang itatabo natin dito para mas makasigurado po tayo. Naku, sayang naman yung bayawak na yan. Sinasabi ko na nga may kakaiba talaga sa hayop na yan Hindi lang ako nagsalita kanina kasi nagmamadali tayo umuwi. Hayaan mo na, Iggy. Sa susunod, mga ngaso ulit tayo. Pero sa ibang gubat naman. Wala rin namang mga ligaw na hayop dito sa atin Subukan naman natin sa pinakadulong gubat na nasa hangganan ng bayan natin at nakasunod nito. Talaga po? Hindi pa po ako nakakarating doon O sige, para naman makita ko yung paligid doon. Mga kilan po tayo mga ngaso doon, Tay? Hindi ko pa alam. Pero kung aayon sa atin ang panahon, susubukan natin sa susunod na linggo. Pareho lang naman kayo ng kuya mo na hindi pa nakakarating doon Kaya ihanda na ninyo mga sarili ninyo. Oo nga po, Tay. Pero sana hindi na natin maranasan ulit yung kagaya nito, no? Baka sa susunod, mas matindi pa dito yung mahuli natin Napatawa na lang si Mang Armando dahil sa sinabi ni Diego. Noon din pinagtulungan nilang ihulog sa hukay ang patay na katawan ng bayawak. Agad din nilang tinabunan ng lupa yon. Pagkatapos, sabay silang umuwi sa kanilang bahay. Dahil hindi natuloy ang pagkakatay nila ng bayawak, talbos na lang ng kamote ang inulam nila. Bago tuluyang dumilim ang paligid, nakapagapunan na rin silang apat. Nang nagpapantok na sila, hindi nila naiwasang magkwentuhan patungkol sa iba't ibang bagay. Alam niyo, nung kabataan ko, minsan na rin ako nakasagupan ng ganong uri ng bayawak. Sa pagkakaalam ko, kung hindi sila mga alaga ng muwa, siguradong alaga sila ng mga aswang. May naikwento na rin dati sa akin ng lola ko. Ayon sa kanya, ang aswang daw na yan ay tinatawag nilang kabakungan. Isang sinaunang aswang daw na kayang kumontrol ng ibang nilalang. Kayang kumontrol? Ay teka, hindi kaya alaga niya ang bayawak na napatay natin?
Baka nga po, Itay. Teka, kung alaga niyo yung bayawak na yan, baka po nasa panganib na tayo. Naku, natatakot po ako, Itay, Inay. Wala namang masamang mangyayari sa inyo ng kuya mo. Nandito kami para protektahan kayo kahit saan pa man ang mangyari. Paano po kung gaganti siya sa atin? Kapag nangyari yan, wala tayong magagawa kung hindi ang harapin siya. Diego, alam kong mula pagkabata mo sinanay na kita. Ikaw ang mas maaasahan ko kapag nangyari ang sinasabi mo. Huwag mo sanang pabayaan ang kapatid mo kung sakali. Opo, Itay. Ako pong bahala sa kanya. Kayong tatlo. Puro na negatibo yung pinag-uusapan ninyo Mas mabuti siguro kung kalimutan na nyo yan at matulog na kayo. Sige kayo, hindi agad kayo lalaki niyan kapag kulang kayo sa tulog. Dahil sa sinabi ni Aling Loleng, nagpasya silang lahat na matulog na. Nasa kalagitnaan na sila ng pagtulog nila nang maalimpungatan si Diego. May narinig siyang mga alulong ng aso. Alam niyang may kung anong nangyayari sa paligid niya. Kaya nagmatsyag siya. Makalipas ang ilang sandali, may naulinigan siyang kaluskos sa bandang likuran ng bahay nila. Bumangon siya. At sa hindi niya inaasahan, nasagi niya ang braso ni Igit. Napabalikwas ang binatilyo at agad na nag-usisa sa kapatid niya kung ano ang gagawin nito. Huwag ka maingay. Baka magising si nanay at tatay. Mapapagalitan tayo. Sige kuya, hindi ako mag-iingay. Basta, sasamo mo ko sa paglabas ng bahay natin Huwag na. Delikado Isa pa, mabilis lang naman ako. Sige ka, susumbong kita bukas kapag hindi mo ko sinama. Siya. Sige na. Basta, huwag ka maingay Huwag mo sasabihin na tatay na lumabas tayo. Ako malalagot pag nagkataon. Alam mo naman yun, di ba? Oo, kuya. Hindi ako magsasalita. Bilisan lang natin Baka magising kasi sila Sige na. Tayo na't alamin natin kung ano yung ingay na narinig ko. Mukhang nanggagaling yun sa pinaglibingan natin ng bayawak Teka, kung ano, yung mga naririnig din akong kaluskos. Parang doon nga nanggagaling yun, kuya. Naging maingat sila sa paglabas sa kanilang bahay. Nang nasa labas na sila, tumungo sila sa bandang likuran. Marahan silang naglakad hanggang sa pareho silang natigilan dahil sa ingay na kanilang narinig. Sinipat nilang maigi ang bahagi kung saan nakalibing ang bayawak at nagkatitigan na lang silang magkapatid nang makita nila ang mga may itim na nilalang na kinakaladkad palayo ang hayop na inilibing doon. Ano kaya yung mga nilalang na yun? Bakit ang itim nila? Parang puno ng mga balahibo Ewan ko ba, kuya? Teka, hindi ba yun yung tinatawag nilang aswang? Kuya, natatakot ako. Baka makita nila tayo rito. Nakatalikod naman sila Sinabi na kasi kitang huwag ka nang sumama. Yan tuloy, natakot ka. Huwag mo na intindihin yung mga yon. Sige na, pumasok na tayo. Ewan ko ba? Parang bigla ako natakot Siguro, hindi na ako sanay na lumabas kapag madilim na ang paligid, kuya. Sige na. Bukas na lang natin hanapin kung saan nila dinala yung katawan ng patay na bayawak. Yun kung makikita pa natin. Sige, sabihin na lang din natin kay tatay yung nakita natin para naman masamahan niya tayong maghanap ng patay na katawan ng hayop na inilibing natin. Huwag na, Ige. Baka kung pagalitan pa tayo Tayo na lang ang maghanap bukas kung may oras tayo. Ikaw ang bahala, kuya. Kung yan ang gusto mo, wala akong magagawa. Bumalik ang magkapatid sa loob ng bahay nila at natulog ulit. Kinabukasan, narinig nilang sumigaw ang tatay nila sa likod bahay nila. Agad na naisip ni Diego kung ano ang dahilan nun. Kaya bumaba sila para puntahan si Mang Armando. Dahil nagtataka ang kanilang ama, minabuti na ni Diego na ipagtapat ang nasaksihan nila. Sa kabutihang palad, hindi naman sila pinagalitan ng tatay nila. Sa halip, pinayuhan lang na huwag nang uulitin ang paglabas ng bahay kapag malalim na ang gabi. Hindi na sana kayo lumabas kagabi. Hindi nyo alam kung ano ang posibleng nilalang na makasagupa ninyo. Ay, naku kayo talaga Itay, ano po kayo yung nakita namin kumuha sa bayawak?
Itim po ang buong katawan nila eh. Hindi lang namin talaga alam kung dahil ba yun sa balahibo o yun talaga ang kulay nila. Kung hindi ako nagkakamali, aswang ang mga yon. Hindi ba, Armando? Oo, siguradong aswang yon. Pero malakas ang kutumpo na may nag-utos sa kanila para kunin yung katawan ng bayawak na yon. Diyos mio, paano kung balikan nila tayo? Baka kung ano pa mangyari sa atin dito. Armando, kailangan siguro natin lumipat ang matitirhan. Ano sa palagay mo? Wag. Walang lilipat. Poprotektahan ko kayo. Isa pa, mag-aalangan din naman ng mga aswang na yon na bumalik dito. Siguro ang misyon lang nila rito ay kunin yung bayawak na inilibing natin. Paano po kung bumalik pa sila, Tay? Ano gagawin natin? Wala akong magagawa kung hindi ang labanan sila. Pero bago ang lahat, sisiguraduhin ko muna ang kaligtasan yung tatlo. Kung ako sa iyo, Armando, umuwi na kaya muna tayo sa baryo ninyo. Mas ligtas doon kaysa rito eh. Hindi dapat tayo makampante, lalo na't may mga anak tayo. Ay siya, sige. Sa susunod na linggo na lang. May mga kailangan pa kasi akong asikasuhin dito eh. Sa kabutihang palad, makaraan ng ilang araw, hindi na bumalik ang mga aswang. Tinabunan na lang ulit nila ng lupa ang hukay at binabuting patungan na rin ng malaking bato. Magmula ng araw na yon, sa hindi malamang dahilan ni Diego at Ige, hindi sila makatulog na maayos. Nagigising sila tuwing hating gabi dahil sa mga pagtawag sa kanilang pangalan. Subalit, kapag sinusubukan nilang dungawin sa bintana, wala naman silang nakikitang tao na posibleng tumawag sa kanila. Nang lumaon, napagtanto nilang hindi mula sa labas ng bahay nila ang pagtawag, kung hindi mismo sa loob ng kanilang isipan. Kinilabutan ng magkapatid, ngunit mas pinili nilang huwag nang banggitin yon sa kanilang mga magulang. Isang umaga, Ano, Diego? Handa ka na ba para sa pangangaso ulit natin? doon po ba sa sinabi niyong gubat dati? Sa bandang dulo ng bayan natin, Itay? Oo, pero mas mabuti siguro kung wag na nating isama ang kapatid mo. Sige, maiwan ka na rito sa bayan, samahan mo ang nanay mo rito, ha? Huwag ka mag-alala. Kapag may nakita kami mga prutas sa loob ng gubat, pipitasin namin yon at ipapasalubong sa iyo. Ayoko nga po. Mas gusto kong sumama sa inyo, Itay. Sige na po. Pangako, hindi ako magiging malikot. Hindi na rin ako mag-iingay. Minsan lang din naman tayo mga aso ah. At hindi pa po ako nakakapunta rin sa gubat na plano niyong puntahan. Itay, sama na po natin si Ige. Basta Ige huwag kang lalayo sa tabi ko Hindi pamilyar sa atin ang gubat na yon. Baka kung mawala tayo, hindi na natin matanda ng palabas sa gubat. O sige na, isasama na natin siya. Pero Ige, sundin mo ang kuya mo, ha? Huwag din kayong lalayo sa akin. Hindi ko rin naman ganong kabisado yung gubat na yun eh. Sige po, Tay. Ito ang baon ninyo. Tubig yan sa kapagkain. Ito rin ang bipo na pamuna sa pawis ninyo. Ay nako, kayong dalawa Mag-ingat kayo ron ha. Armando, huwag mong pababayaan ang mga anak mo. Sige Loleng, ako bahala sa kanila. Paano, sige na. Aalis na kami at baka may makauna pa sa amin doon. Ipanalangin mo na lang na sana may mahuli kami. O siya, sige na. Ay, kayong dalawa, huwag kayong maging pasaway sa tatay ninyo. Kung hindi, papaluin ko kayo mamaya pag uwi niyo. Napatango na lang ang magkapatid dahil sa sinabi ng kanilang nanay. Nagpaalam na silang aalis. Hawak noon ni Diego at Ige ang itak nila. Samantalang may dala namang sibat si Mang Armando. Dahil medyo malayo-layo pa ang gubat na kanilang pupuntahan, binilisan nilang tatlo ang paglalakad nila. Hindi na nila alam kung ilang oras ang iginugol nila. Pero medyo tirik na ang araw nang makarating sila sa labas ng gubat. Upang may lakas sa pangangaso, nagpasya na munang tatlo na kumain ng pananghalian. Naghanap sila ng mapupwestuhan at nang makahanap na'y sinimulan na nila ang pagkain. Teka,
May naririnig ba kayong kaluskos sa bandaron? Mukhang may kung anong hayop na nandito ah. Sige na, bilisan natin ang pagkain. Pagkatapos aalamin natin kung ano yon. Paano po kung bayawak? Hindi naman po siguro mauulit yung naging karanasan natin nung nakaraan, ano? Ay, ano ka ba na baligi? Huwag ka nga mag-isip ng ganyan. Malayo ang gubat nito sa mismong gubat kung saan tayo nangaso dati. Tama sa ito, Ige. Ang isipin mo ay kung paano tayo makakahuli ng bayawak dito. O kung ano mang ligaw na hayop na may uulam natin. Sige na nga lang, oo na. Hindi na ako mag-iisip ng hindi maganda. Teka, mukhang may kumakaluskus malapit sa kawayanan ah. Teka, dito na lang muna kayo. Ako na ang titingin kung ano ang nandyan. Hintayin niyo ang senyas ko ha, bago kayo lumapit. Sige po, Tay. Patuloy ang pagkaluskos na naririnig nila. Nang makalis na si Mang Armando, sinundan na lang nila siya ng tingin. Makaraan ng ilang sandali, nakita nilang napasenyas ang tatay nila. Dahil dito, marahan silang lumapit kay Mang Armando. Pagdating nila sa kinaroroonan ng kanilang ama, sinilip nila ang bahaging pinagmumula ng kaluskos. Sakto naman pagkalapit nila roon, tumigil sa paggalaw ang hayop na binabantayan ng tatay nila. Itay, hindi po ba bayawak yun ng aswang? Oh, bakit ko naman nasabi yan? Huwag mong sabihin na dahil magkasinlaki sila ng bayawak na nahuli natin dati. Ay nako, Ige. Malabo naman siguro yung iniisip mo. Malayo ang gubat na yun dito. At imposible naman kung sasabihin natin na lumipat dito yung mga bayawak, di ba? Tama ka, Diego. O siya, magbantay kayong dalawa rito. Iikot ako ron at doon ko siya sisibatin. Kung gagapang patungo rito yung bayawak, harangan nyo. Gamitin nyo yung itak ninyo, ha? Sige po, Tay. Kami po bahala rito. Mag-ingat po kayo, ha? Ay sige, iikutan ko na yan, ha? Kumanda kayong dalawa. Nang makalis na sa tabi nila si Mang Armando, hinugot nilang dalawa ang hawak nilang itak at itinuon ng pansin sa may kalakihang bayawak. Nung nasa kabilang bahagi na ang tatay nila, nakita nila kung paano siya bumelo para sibatin ng gumagapang na hayop. Agad na nagwala ang bayawak. Inisip ni Diego na mamamatay na yon. Pero namangha siya nang makita ang mabilis na paggapang ng hayop patungo sa direksyon nila. Nang makalapit ang bayawak, tatagay na sana yon ni Diego. Pero bigla siyang hinambalos ng buntot nito. Naparay siya at nabitiwan niya ang kanyang itak. Napatakbo naman palapit sa kanila si Mang Armando. Oh, ano anak? Ayos ka lang ba? Walang yung bayawak yun ah. Tinangay pa pati si Bat ko. Dito lang kayo. Hahabulin ko yung hayop na yon. Ayos lang po ako, Itay. Sige po, tutulong po kami sa inyo. Kailangan mahuli natin yun para hindi sayang yung pagpunta natin dito. O siya, sige. Sige, sumama ka sa kuya mo. Huwag kang hihiwalay sa kanya ha. Opo, Itay. Sayang. Kung naging malisi lang sana ako, hindi na nakawala yung bayawak na yun. Hayaan mo na. Ako nga hindi ko inakala na ganun pala katindi yung buntot nun. Kung alam ko lang, yun ang inuna kong tagain eh. Ay siya, sige na. Abulin na natin yung bayawak. Hindi na makakalayo yun dito. Natamaan na siya ng sibat sa ulo eh. Hindi na yan magtatagal. Naghiwalay sila ng direksyon. Tumungo sa bandang timog si Mang Armando. Samantalang ang magkapatid naman ay tumakbo papuntang Hilaga. Habang tumatakbo, tinalasan ni Diego ang pakiramdam niya. Malakas ang kutob niyang mahuhuli nila ang bayawak na iyon at makukuha rin ang sibat ng tatay Armando niya. Habang tumatakbo, nasa likuran naman niya si Igay na humahabol din sa kanya. Kuya, magpahinga na muna tayo. Napapagod na ako eh. Oo, sige. Pero saglit lang ha. Baka makalayo tayo kay tatay at hindi natin siya makatagpo. Mahirap na. Hindi ko alam kung saan banda yung palabas ng gubat na to eh. Nasa na ba yung bayawak na yun? Bakit hindi pa rin natin siya nakikita? Hindi ko rin alam. Pero madali naman natin makikita yun eh. Nakatarak pa sa katawan nun yung sibat ni tatay, hindi ba? Ay, oo nga kuya. Sigurado,
mahirapan yun sa pagtakas. Baka nga nahuli na siya ni Tatay Armando eh. Ay nako, tara na nga. Baka nga nahuli na yun ni tatay. Hanapin na lang natin siya para makauwi na rin tayo. Pagkatapos ng maiksing pagpapahinga nila, nagpatuloy silang magkapatid. Hinanap nila kung saan na nagpunta si Mang Armando. Mag-aalas 5 na yon, kaya pareho silang nabahala. Hindi na rin naitago ni Iggy ang takot niya kay Diego nang mapansin niyang naging pabalik-balik na sila sa dinaraanan nila. Ganun pa man, sa halip na sumuko, ipinagpatuloy nila ang paglalakad nila habang tinatawag na malakas ang pangalan ni Mang Armando. Kuya Iggy, mukhang pinaglalaruan tayo ng engkanto ah. Anong gagawin natin? Baka kung hindi na natin makita si tatay at tuluyan na tayong maligaw. Sige, subukan natin maghanap ng posibleng daan. Yung hindi tayo magpapabalik-balik, baka may mahanap din tayo eh. Teka, balik rin pala natin yung mga damit natin, Iggy. Bakit naman natin gagawin yun, kuya? Yung kasi yung sabi ng mga matatanda, para raw mawala yung bisa na kung ano mang ginagawa sa atin ng mga engkanto. Sigurado, kapag nagawa na natin yan, hindi na nila tayo mapaglalaruan. Sige, Kuya Diego, gawin na natin yan. Ngayon din. Kailangan mahanap natin si tatay eh. Sigurado nag-aalala na siya sa atin. Oh, nabaliktad ko na yung damit ko. Ikaw, ayos na rin ba yung sa'yo, Iggy? Oo, kuya. Magpatuloy na tayo baka maya-maya mawala na rin yung kung ano man yung ginawa ng mga engkanto sa atin. Sigurado yan. O sige na, Iggy. Baka kung maiwan pa tayo ni tatay eh. Nakailang hakbang pa lang silang magkapatid nang mapansin nilang hindi na sila bumabalik sa dinaraanan nila. Dahil dito, napagtanto nilang nawala na nga ang bisa na kung anumang salamangkang ginamit sa kanila ng mga engkanto. Ipinagpatuloy nila ang paglalakad nila hanggang sa marinig na nila ang boses ni Mang Armando na tumatawag sa kanila. Pinakinggan nila yon hanggang sa mawari nila ang pinagmumulan ng boses niya. Iggy, doon tayo sa mismong pinanggalingan natin. Baka doon tayo hinihintay ni tatay. Sige, Kuya Diego. Mukhang doon nga nagmumula yung pagtawag niya eh. Bilisan na lang po natin. Sigurado na naiinip na siya. Baka mapagalitan pa nga niya tayo eh. Hindi naman natin kasalanan kung bakit tayo naligaw ah. Basta, ako nang bahalang magpaliwanag sa kanya. Hindi niya tayo papagalitan. Sigurado ka, kuya ah. Oo naman. Sige na, mamaya na tayo magkwentuhan kapag nahanap na natin si Tatay Armando. Sige, kuya. Teka. May mga naririnig akong kaluskos sa bahagi kung saan tayo pupunta ah. Parang may mga gumagapang, Kuya Diego. Ha? Meron nga. Ano kaya yun? Sandali. Mukhang yan din yung kaluskos kapag may bayawak na gumagapang ah. Kuya, tingnan mo ron oh. May naaaninag akong gumagapang. Naku, mga bayawak, Iggy. Lumis tayo ng daan. Baka kung ano pa yung gawin nila sa atin. Duda ako mga alaga yan ng mga engkanto. Kuya, hindi mo ko. Natatakot ako sa mga bayawak na yan eh. Baka kainin nila ako. Kasama mo naman ako, di ba? Sige na, dito tayo dumaan para makaiwas sa kanila. Wala silang naging pakialam kahit na pumasok man sila sa mas masukal na parte. Ang boses ng kanilang ama na tumatawag sa kanila ang tanging naging gabay nilang magkapatid. Inakala nilang makakaligtas sila sa mga bayawak na yon. Pero nang makalabas na nang may mahanap ulit silang daan, napaatras na Diego at Iggy nang makitang may mga bayawak ding nakaabang sa kanila roon. Babalik sana sila ngunit nang mapalingon sila, mas nanlumo sila nang mapagtanto nilang napapaligiran sila ng mga nasabing hayop. Wala na tayong magagawa, Iggy. Kung hindi ang tumakbo, bahala na. Basta makarating tayo sa pinanggalingan ng boses ni tatay. Susuugin natin ang mga bayawak. Kahit na anong mangyari, hindi tayo titigil. Sige kuya, tayo na. Kung yan lang ang tanging paraan para makalis tayo dito, makapunta tayo sa kinaroroonan ni tatay, gawin na natin. Sige na, Iggy. Huwag mo isipin ng mga hayop na yan ha. Huwag kang matakot sa kanila. Sila ang dapat na mangilabot sa atin. Tandaan mo yan. Tara! Sige kuya. Pipilitin kong huwag matakot sa mga bayawak na yan. Sige, Iggy. Mas bilisan pa natin ang pagtakbo.
Ilang di pa na lang. Makakalapit na tayo sa mga bayawak na yan. Pagkalapit nila sa mga bayawak, sa hindi nila inaasahan, inatake sila ng mga ito. Napailing na lang si Diego at agad na lumundag para makaiwas sa nilalang. Magpapatuloy sana siya sa pagtakbo, pero natigilan siya nang marinig niya ang sigaw ni Ige na tumatawag sa pangalan niya. Napalingon ng binata at napamura nang makita niyang pinapaligiran na ng mga bayawak si Ige. Nakahanda ang mga yon upang kagatin ang binatilyo. Kaya minabuti ni Diego na balikan ng kapatid niya. Tinaga niya ang mga bayawak na sumusubok na humarang sa kanya. Nang makalapit na siya kay Ige, Ige, gamitin mo itak mo. Lalabanan natin ang mga bayawak na to. Sige kuya, nabigla lang kasi ako eh. Kaya natakot ako. Oh, eto na. Nahugot ko na yung itak ko. Sige, ang kada bayawak na sumusubok na umatake sa atin, tatagayin natin. Bahala na kung saan sila banda masugatan. Kailangan nang isipin natin, makalis tayo dito. Masusunod, kuya. Ayun na, mukhang atake na ulit sila. Hindi tayo papayag tayong masaktan. Sila ang sasaktan natin, Ige. Tama ka, kuya. Kailangan natin makalis dito na ligtas. Sigurado ko na nag-aalala na si tatay sa atin. nang makalapit na ang mga bayawak, pinagtatataga nila ang mga ito. Lalong naging agresibo ang mga sugatang hayop. Pero mas pinili ni Diego na lumaban para sa kapatid. Kalaunan, isa-isang napahinto ang mga yon. At nang tingnan ng magkapatid, nalaman nilang patay na ang mga bayawak. Magpapatuloy na sana ang dalawa sa pagbaybay ng daan nang biglang napasigaw si Ige. Nilingon siya ni Diego at napahiyaw ang binata nang makitang tinatangay ng isang malaking bayawak ang nakababatang kapatid niya. Agad itong hinabol ni Diego. At nang maabutan ng kapatid, sabay silang nahulog sa isang butas na kasya lang para sa dalawang tao. Aray ko! Kuya! Ano nang gagawin natin? Paano tayo makakalabas dito? Baka kung anong gawin sa atin ng mga bayawak na yun Umalma ka lang, Ige. Kailangan natin ng malinaw na kaisipan. Hindi natin malulutas ang problema natin kung matataranta tayo. Sige kuya. Ano kaya kung sumigaw tayo para makahingi ng tulong? Sigurado na malapit lang din dito si Tatay Armando Wag. Kung lalapit siya dito, baka pati siya mapahamak. Maghanap na muna tayo ng madaraan ng iba. Tayo na. Sandali kuya. May narinig akong kaluskos malapit dun Parang ilang di pa lang ang distansya niya mula rito sa butas na pinaghulugan natin. Magbatsyag muna tayo. Parang may mali sa sitwasyon natin na to Teka, batuhan tong napuntahan natin. Ibig sabihin, nasa isang yugib tayo. Kuya, ayan na siya. Papalipit na rito sa atin. Tumahimik ka. Tumingla na lang tayo at nang malaman natin kung sino yun. Maaninig pa naman natin siya kasi hindi pa naman gaano madilim ang paligid sa labas Kuya, ayan na siya. Ha? Hindi. Mukhang si tatay kuya. Oo nga, pero parang may mali Huwag muna natin siyang tawagin. Baka hindi siya yung tatay natin Oo nga kuya. Tingnan mo may kinakaladkad siyang mabigat na bagay. Hindi. Bato. Siguradong tatakpan niya yung butas. Kailangan makalis tayo dito. Hindi na maganda ako tumpo ngayon. Kuya, tinatakpan nga niya. Susubukan kong sumigaw para malaman niyang nandito tayo. Ikaw ang bahala. Basta, sa kahit na anong paraan, kailangan makalis tayo dito, Ige. Napasigaw si Ige para tawagin ang tatay nila. Pero kahit na namaos na siya sa kakasigaw, hindi na muli pang nabuksan ang lagusan. Napaiyak siya, kaya sinikap ni Diego na pakalmahin ang nakababatang kapatid niya. Nang medyo kumalma na si Ige, nag-usap sila patungkol sa kung anong gagawin nila at kung paano sila makakalabas sa naturang kuweba. Kuya, baka sinadya tayong ikulong dito. Baka kinopya lang ng mga engkanto yung mukha ni tatay. Sigurado ako na ginaya nga nila ang itsura ni Tatay Armando. Kung ikinulong nila tayo dito, ano naman ang motibo nila? Sigurado na malalim ang dahilan nila. Ano nang gagawin natin ngayon, kuya? Baka lalo na tayo mapahama kung mananatili tayo dito. Maghanap tayo ng lagusan.
Sigurado na may iba pang daanan, maliban sa tinakpan na yan. Sige, pero paggabi na kuya eh. Magpapahinga na muna tayo dito. May natitira pa naman akong tubig at pagkain dito. Pagsaluan na lang natin to. Mas mabuti pa nga, Ige. Kainin na muna natin yan. Pagkatapos, matulog na rin tayo kahit saglit lang. Kinakailangan hindi tayo magtagal dito eh. Kung may nagplanong man na ikulong tayo, sigurado na may masama silang binabalak sa atin. Kuya, si tatay nga pala. Baka kung ano lang ginawa ng mga aswang o engkanto sa kanya. O kung wala man silang ginawa, baka nag-aalala na siya sa atin ngayon. Huwag na muna natin siyang isipin. Sa ngayon, sarili muna natin ang pagtuunan natin ng pansin. Kung paano tayo makakaalis dito at kung paano tayo makakauwi ng ligtas. Napatago ang nakababatang kapatid ni Diego sa kanya. Noon din, pinagsaluhan nila ang pagkain natitira ni Ige. Nasa kalagitnaan sila ng pagkain nang may marinig silang kaluskos. Napatitig sila sa pinagmumulan noon at pareho silang kinutubang may lagusan sa bahaging yun. Nang matapos na sila sa pagkain, nagpasya silang dalawa na hanapin ang pinagmumulan ng ingay na narinig nila. Dahil madilim ang loob ng kuweba, nangapa silang dalawa. Kalaunan, sumuko sila sa paghahanap at pinili nilang magpahinga na lamang. Kinakailangan mahanap natin ng lagusan. Yun lang ang pag-asa natin makalabas dito. Sigurado ko na ang lagusang yun ang magiging tulay para makauwi tayo. Paano naman kung may mas matinding panganib ang nakabang pala sa atin doon, kuya? Baka nga sa labas nito nakatira yung nagkulong sa atin eh. Hindi natin malalaman kung di natin titingnan. Kung kinakailangan sumugal tayo para makauwi, gagawin natin. Natatakot ako, Kuya Diego eh. Baka kung ano mangyari sa atin kapag umalis tayo dito. Mas masama ang kahihinatnan natin kung mananatili tayo dito. Hindi natin alam kung ano mga nilalang na lumalabas at pumapasok sa kuwebang ito eh. Paano po kung mga aswang pa lang nakatira sa labas ng kuweba? Ano nang gagawin natin? Alam kong wala pa tayong karanasan sa mga nilalang na yan, pero kung masusukol nila tayo, wala tayong mapagpipilian, lalaban tayo. Kaya ikaw, huwag mong isipin ng takot mo. Kaligtasan natin ang isa-isip mo. Sige, Kuya Diego. Sisikapin ko pong huwag na matakot para makauwi tayo ng ligtas. Mabuti naman kung ganun. Huwag kang panghinaan ng loob, no? Makakalis tayo dito at makakauwi tayo ng... Ha? Natigilan sa pagsasalita si Diego nang sa hindi nila inaasahan, may nakasisilaw na liwanag na lumitaw sa harapan nilang dalawa. Napanganga sila nang makita nila ang isang lalaking may hawak na sibat at puno ng marka ang buong katawan. Nakaramdam sila ng matinding takot. Dahil mabangis ang itsura nito at animoy gusto silang patayin, takot na takot sila. Sino ka? Paano ka nakapunta rito? Anong kailangan mo sa amin? Huwag mo kami sasaktan, maawa ka. Naulog po kami dito at nakulong. Ako si Buyong Dumaraog. Isa akong diwatang sinasamba ng mga mandirigmang babaylan, mga tagatugis ng aswang. Ako ang katuwang nila sa pakikipaglaban sa mga nilalang na naging sugo ng Diyos ng Idadalmon. Kung ganun po, wala kayong balak na saktan kami. Natatakot po kami. Ikinulong nila kami dito. Hinarang kami ng mga naglalaki ang bayawak. Tapos, kinaladkad niya ako. Hinabol po ang kapatid ko eh, kaya nahulog kami dito. Tapos po, may lalaking nagsara po ng lagusan gamit ang malapad na bato. Bayawak? Iisa lang ang alam kong may kontrol sa mga bayawak. Ang isang aswang na tinatawag nilang kabakungan. Teka, nabanggit na rin ni nanay dati yan ah. Ano po ba yan? Sino siya? Ang kabakungan ang kaisa-isang aswang na nagmumula sa lahi ng mga aswang na Harimudon at Muwa. May sabayawak ang totoong anyo nila, pero kaya nilang mag-anyo na kagaya ng karaniwang aswang. May kakayahan silang kontrolin ang tao. Kinukuha nila ang balat niya at ginagawang katulad ng manika o puppet. Ano naman po ang koneksyon nila sa mga bayawak? Kinokontrol nila ito at ginagawang alaga.
pinapakain ng mga karne ng tao. Nagagawa nilang utusan ng mga alaga niya para pumatay at maghatid sa kanya ng pagkain. Bakit po kaya niya kami kinulong dito? Hindi ako sigurado, pero sa nakikita ko, naging interesado siyang maging pagkain kayo. Naamoy niya ang dugo ninyo at alam niyang nanggaling kayo sa lahi ni Labing Isugon, ang pinakaunang baylan na naging manunugis ng aswang na kabakuhan. Teka, kung totoo man yan sinasabi niyo, paano mo naman yan nalaman? O nga po, siguro kasabwat ka niya, no? Nagkakamali kayo. Nandito ako para tulungan kayo. Ako ang diwatang gabay ni Labing Isugon at hindi ko po pwedeng babayaan ang mga kalahi niya. Kung ganon, tulungan niyo kami makalabas dito. Hinahanap na kami ni tatay at nanay eh. Sigurado na nag-aalala na sila sa amin. Hindi sumagot ang diwatang si Buyong Dumaraog. Humakbang siya palapit sa magkapatid at tinawakan sila sa kanilang mga ulo. Habang ginagawa yun ng diwata, naramdaman ni Diego ang kakaibang enerhiyang dumaloy sa kanyang katawan. Nang matapos yung gawin ni Buyong Dumaraog, hinubad niya ang dalawang anting-anting niya at ibinigay yon sa magkapatid. Isuot niyo ang pangil na yan. Poproteksyonan kayo niyan at magbibigay ng kakaibang liksi at lakas. Hindi rin kayo madaling tatablan ng kung anumang mahikang itim ng kabakugan. Ano po ito, Buyong Dumaraog? Bakit malalaki ang pangil na ito at kakaibang kulay? Oo nga po, parang nakakatakot naman ang tunay na nagmamay-ari nito. Yan ang pangil ng halimaw ng manalintan. Pinabasbasan ko na rin yan sa mga diwata at Diyos na naninirahan sa bundok ng Madyas. Sige na, isuot nyo yan. Maraming salamat, Buyong Dumaraog. Walang anuman. Sige na, kailangan ko na munang umalis. Huwag kayong mag-alala. Sa oras na kailangan na ninyo ako, darating ako. Sa ngayon, yan ang munang anting-anting ang may tutulong ko sa inyong magkapatid. Teka po, pwede po bang sumama na lang kami sa inyo sa pag-alis nyo dito? Baka mamaya, kung ano pa kasi yung gawin nila sa amin eh. Huwag kayong mag-alala. Ngayong nasa inyo na ang anting-anting ko, sigurado na mahihirapan ang mga bayawak at aswang na kalabanin kayo. Kapag nagpakita na ang kabukungan, ako na ang bahala sa kanya. Hindi ko rin pala kayo maisasama. Hindi nyo kakayaning dumaan sa lagusang dinaraanan ko. Kung ganun po, dito na lang po muna kami. Maghanap kami ng magandang pagkakataon para tumakas. Salamat po, Buyong Dumaraog. Napatango ang diwata sa kanila. Noon din, lumitaw ang liwanag at nilukob noon si Buyong Dumaraog. Sa isang pag-isap ng mga mata ni na Diego, naglaho ang nasabing nilalang. Nang mga panahon na yon, pareho silang nakaramdam ng antok. Napaisip silang baka dulot yun ng anting-anting na ipinagkaloob sa kanila. Kaya hindi na nila nagawang pigilan ng sarili nila. Hindi nila alam kung ilang oras o gabi silang nakatulog. Nagising na lang sina Diego at Ige dahil sa mga pag-angil na narinig nila sa hindi kalayuan. Napangiti pa sila nang mapagtanto nilang kahit madilim ang kuweba, nakakakita na sila roon. Ige, narinig mo yon? May mga ingay. Ibig sabihin, may lagusan sa bandaron. Halika, puntaan natin ang bahaging yun. Sige kuya, baka sakaling may madaanan tayo riyan. Teka, epekto kaya to ng ibinigay sa atin ng diwata? Siguro nga, mabuti kung ganun. Hindi tayo mahirapang makalis sa kuwebang to. Sige na, hanapin natin ang pinanggagalingan ng pag-angil na yun. Kuya, paano kung mga asong ang mga yan? Baka mga alagad yan ng kabakungan. Wala na akong pakialam. Hindi tayo dapat na matakot. May proteksyon tayo. Wala tayong ibang mapagpipilian kung hindi ang lumaban sa mga nilalang na yan. Yan ang natatanging paraan para makatakas tayo sa kuwebang ito eh. Sige kuya, alam ko namang hindi mo naman ako pababayaan eh. Basta kahit na anong mangyari, walang iwanan ha. Oo naman.
magkasama din tayong lalabas. Dahil masyado mataas ang butas kung saan sila nahulog, hindi na yung sinubukang abutin pa ni Diego. Noon din, naganap silang dalawa ng lagusan palabas ng nasabing kuweba. Ang mga ingay na narinig nila ang sinundan nilang gabay para matunto ng daanan. Nasa kalagitnaan sila ng paglalakad nang may makita silang mga nilalang na mabibilis kong gumalaw at nagawang kumapit sa dingding at bubong ng kuweba. Kuya, tingnan mo yung isang nakakapit sa dingding ng kuweba. Ang balat niya ay parang sa bayawak at ang ulo niya katulad din sa bayawak. Kung ganun, malaki ang posibilidad na silang nakita natin mga bayawak. Baka nagiging mga anyong bayawak talaga sila kapag may araw at nagiging ganyan kapag gabi. Siguro nga. Teka, kung magpapatuloy tayo dyan, baka tambangan nila tayo. Marami sila, kuya. Baka yan na yung mga alaga ng kabakungan eh. Wala naman tayong ibang malulusutan, di ba? Ihanda mo na lang ang itak mo, Ige. Lalabanan natin sila para walang maging sagabal sa pagtakas natin. Pero wala nang pero-pero. Nasa atin ang anting-anting ni Buyong Dumaraog. Hindi ba? Walang masamang mangyayari sa atin. Ang kailangan lang natin gawin, labanan sila sa abot na makakaya natin. Kung matatalo natin sila, malaya tayong makakalis dito. Paano naman yung mga aswang na kabakungan? Hahanapin tayo nun, kuya. Hayaan mo na. Ang importante, makatakas tayo. Hindi ba? Sabi ni nanay, aalis din naman tayo sa baryo natin. Kaya sige na, maganda ka na. At dadaan tayo sa bahagi kung saan nagbabantay ang malabayawak na mga aswang na yan. Hinugot nila ang itak nila at nagpatuloy sila sa paglalakad. Nang nakailang hakbang na ang magkapatid, lumundag ang isang malabayawak na nilalang para sugurin sila. Napakbang naman si Diego at siya na mismo ang umalaban sa nilalang. Maliksi ang galaw noon, pero nagagawang ilaga ng binata ang kada pag-atake nito. Nasa kalagitnaan na siya ng pakikipaglaban doon nang umatake rin sa kanila ang mahigit sa 10 aswang. Dahil dito, mas pinigihan ni Diego ang pakikipaglaban doon. Nang susunggaban sana sila ng nilalang, ginilitan niya ito at ibinalibag patungo sa iba niyang mga kasama. Napaangil naman ang mga yon at naghanda na sa pag-atake sa magkapatid. Ige, kakalabanin ko mga aswang na yan. Ikaw naman, maghanap ka ng pagkakataon para makalis dito. Hindi, kuya. Sinabi natin na walang iwanan, di ba? Tutulungan kita. Hindi na ako matatakot sa mga yan. Kakalabanin natin sila at uubusin. O sige, kapag nasugatan ko na at makakalapit na sa'yo, tagain mo hanggang sa mamatay. Gagamitin natin ang bertud na mula sa anting-anting ni Buyong Dumaraog. Hindi natin siya bibiguin. Sige, Kuya Diego. Nandiyan na sila. Mukhang sabay silang atake sa atin. Sige na, Ige. Mag-antabay ka sa likuran ko. Kaya na sabi ko, tagain mo ang mga nilalang na makakaiwas sa itak ko. Masusunod, Kuya Diego. Sige, mga malabayawak na aswang. Sumugod kayo. Tingnan natin ang kakayahan nyo. Kung sinadya nyong daling kami rito, magbabayad kayo. Umatake sa kanila ang mga nilalang. Dahil dito, itinuon ni Diego ang buong pansin niya roon. Ang kada aswang na lumalapit sa kanya, tinataga niya sa liig at ibinabalibag patungo sa likuran niya. Narinig din niya ang paghiyaw ni Ige, kaya naisip niyang pinagtatataga niya ang mga aswang na yon. Nang kaunti na lang ang umaatake sa kanya, nilingon niya ang kapatid niya at napangiti siya nang makitang ginigilitan na sa liig ng binatilyo ang mga yon. Nang medyo kaunti na lang ang kalaban nila, humakbang si Diego para sugurin ang mga yon. Sa hindi inaasahan, bigla siyang inatake ng nilalang sa likuran. Kaya tumilapon siya at tumamang likuran niya sa dingding ng kuweba. Tumakbo naman si Ige patungo sa kanya at tinulungan siya nitong makatayo. Kuya Diego, ayos ka lang ba? Bakit hindi mo kagad napansin ang aswang na yon? Ayos lang ako. Teka, ang mga aswang pala, baka may natitira pa sa kanila at baka makatakas. Wala na, kuya. Nang inatake ka ng aswang, sinugod ko rin siya at tinaga sa likod. Hindi niya ako nagawang lingunin. Kaya nang bumagsak siya, tinaga ko na lang din siya sa liig. Magaling kapatid ko.
Kahit na binatilyo ka pa lang, may taglay ka ng husay. Oo naman. Alam ko din naman na kung ako ang nasa kalagayan mo, papatayin mo rin yung aswang na yun. Siyempre naman hindi dapat tayo pumapayag na saktan ng mga nilalang na yan ang kahit na sino sa atin. Teka, wala na kayang mga nilalang na nakaantabay sa lagusan? Hindi ko alam kuya eh. Gusto mo ba tingnan ko? Mukhang diyan sa dinaanan nila ang lagusan palabas eh. Hindi, sabay natin titingnan. Halika na, baka dyan na nga yung hinahanap natin at makakalabas na tayo. Baka kasi masakit pa yung katawan mo dahil sa pagkatilapon mo kuya eh. Hindi na. Kaya ko naman Mas masakit pa nga yung palo ni nanay doon. Sige lang, ang importante sa ngayon, makalabas na tayo dito sa kuweba na to. Pinuntahan nila ang bahagi kung saan posibleng dumaan ng mga malabayawak na aswang. Subalit, nang nandun na sila, nakita nila ang 3 lagusan. Natigilan sila at saglit na napaisip. Nilapitan nila ang unang lagusan at minatyagan, pero may naamoy silang malansang samyo roon. Pinuntahan nila ang ikalawa at napansin nilang sobrang init doon. Dahil iba ang kutob nila sa dalawa, nagpasya ang magkapatid na pasukin na lang ang 3 lagusan. Umasa silang ang napili nilang daan ang siyang magdadala sa kanila sa labas ng kuweba. Mga anak, tama ang lagusang pinasukan nyo. Halika kayo, lumapit kayo sa akin at lalabas na tayo sa kuweba. Kuya, si tatay, nandito siya. Salamat naman at pinuntahan niya tayo. Sigurado makakauwi na tayo nito. Huwag Gigi, manatili na muna tayo rito. Huwag kang lalapit sa kanya. Iba ang kutob ko Hindi mo ba natatanda ng kwento sa atin ni Buyong Dumarao? Baka tau-tauhan lang yan. Papit. Paano naman kung hindi kuya? May pagkakataon na tayo. Isa pa, baka kung ano pa yung mangyari sa atin dito Mga anak, lumabas na kayo rito sa akin. Si Tatay Armando ito. Sige na, lapit ka mga anak. Eto, may nadampot akong bato. Kung papit lang ang aswang na yan, hindi siya makakaramdam ng sakit at siguradong magmimistula lang siyang manika. Anong gagawin mo yan, kuya? Ibabatok sa mapagkunwaring nilalang na yan. O yan, tingnan mo Ige. Wala siyang naging reaksyon kahit tinumana siya sa muka. Tama nga ang hinala ko. Mga anak, lumapit na kayo rito. Uwi na tayo. Hinihintay na kayo ng nanay niyo. Hindi kami lalapit sa iyo. Hindi ka ang tatay namin. Kung ikaw si tatay at kung totoong tao ka, bakit hindi ka nasaktan ng batuy ka sa mukha ni kuya? Sinasabi halina kayo Bilisan na ninyo at kailangan na natin makatakas. Malapit na rito ang iba pang mga aswang. At parating na rin ang kabakugan. Bilis! Kung ikaw ang tatay namin, ikaw ang lumapit dito. Hindi kami magpapalin lang sa iyo, Patunayan mong hindi ka isang tau-tauhan ng kabakungan. Ay sige, lalapit ako dyan. Pero ibaba niyo ang mga itak ninyo. Itago rin ninyo ang kwintas na suot ninyo. Nakakasilaw kung tingnan Bagyang ibinaba ng magkapatid ang mga itak nila. Na magsimula ng humakbang si Mang Armando, napansin ni Diego na hindi nakalapat sa lupa ang mga paa niya. Dahil dito, mabilis na tumakbo ang binata para sa lubungin ng tatay niya. Pagkalapit niya, walang pagdadalawang isip siyang lumundag sabay taga sa leeg ng ama niya. Hindi makapaniwala si Diego nang makita niya kung paano tumiklop ang katawan ni Mang Armando at nagmistulang tela. Kasabay ng paglapag niya sa lupa, bumagsak din ang tatay niya. Agad namang lumapit sa kanya si Igay na hindi rin makapaniwala sa nangyari. Nasabi ko na nga isa siyang uwad. Papit lang siya ng aswang. Igay, tingnan mo parang balat na lang siya. Walang mga laman at buto. Ewan ko nga ba kung paano yan nagawa ng aswang Mabuti na lang talaga kuya, hindi tayo nagpadalos-dalos. Kung lumapit ka agad tayo sa kanya, baka kung ano pa yung nagawa niya sa atin O tayo na. Wala na rin naman sigurong haharang sa atin. Pabayaan na natin to. Ang importante sa ngayon, alam natin na hindi to si tatay. At malalaman na natin sa susunod kung tau-tauhan lang ng kabakungan yung makakaharap natin. Tama ka Kuya Diego. Tara na. Hindi tayo dapat maabutan ng kabakungan na yun. Sigurado na marami pa siyang inihanda para sa atin Kaya dapat natin siyang maunahan. Bago pa man niya malaman na nakalabas na tayo sa kuwebang to.
Nasa lungganan niya tayo. Pero teka, makakaya kaya nating labanan silang lahat, kuya? Oo naman, may tiwala ako sa binigay ni Buyong Dumaraog. Isa pa, kapag nalagay tayo sa alanganin, sigurado magpapakita rin siya sa atin, di ba? Sana nga, kuya. Sana tulungan talaga niya tayo para makatakas dito. Wala namang mawawala sa atin kung magtitiwala tayo eh. Alam kong tapat siya sa sinabi niya. Minabuti nilang ipagpatuloy ang pagbaybay ng lagusang pinili nila. Habang papalayo sila sa bahagi kung saan nila nakaengkwentro ang peking ama nila, may nalanghap silang malansang samyo. May narinig din silang ingay na parang kumakamot sa pader ng yungib. Walang ano-ano, may nakita silang mga nilalang na nagtatago sa batuhan doon. Kinutuban sila na katulad yon ng mga una nilang nakasagupa, kaya inihanda nila ang kanilang mga sarili. Maraan silang naglakad at napangiti silang magkapatid nang may makita silang kaunting liwanag na hindi na rin gaanong malayo sa pwesto nila. Mga aswang! Siguradong tayo ang inaabangan ng mga yan. Ige, kailangan labanan natin sila para makatakas tayo rito. Sigurado ko ba dyan sa pasya mo, kuya? Oo. Kung nakaya natin ang naunang grupo ng mga katulad nila, makakaya rin natin sila. May liwanag na sa bandang dulo ng lagusang ito. Sigurado na ito na ang daan palabas ng kuweba. Ikaw bahala, Kuya Diego. Basta nasa likod mo lang ako palagi. Kaya na, Ige. Gabayan sana tayo ni Buyong Dumaraog sa gagawin natin na to. Habang hawak ang kanilang itak, tumakbo sila patungo sa direksyon kung saan nila nakikita ang maliit na liwanag. Pagkakita naman sa kanila ng mga malabayhawak na aswang, umangil sila at nagunahan sa pagsugod kina Diego. Nasa kalagitnaan na sila ng pakikipaglaban nila nang maramdaman nila ang pagyanig ng lupa. Nabahala na si Diego, kaya ginamit niya ang buong lakas niya para labanan ang mga nilalang. Walang ano-ano, nagulat siya nang mapasigaw si Ige. Nilingon niya ito at nang makita niyang pinagtutulungan sa pangin ng mga aswang ang kapatid niya, nilapitan niya ang mga yon at isa-isang pinagtatataga sa kaibinalibag. Nang wala nang kumukuyog kay Ige, tinulungan siya ni Diego para makatayo. Ano, Ige? May mga sugat ka ba? Huwag ka mag-alala, kuya. Wala akong sugat. Maulang yun ah. Kaya pala konti lang ang kumakalaban sa akin. Nakapuslit na pala ang iba para sugurin ka. Salamat at may bertud din ang kabalang anting-anting natin. Nagulat nga rin ako eh. Kinagat nila ako sa mga braso at binti ko kaya hindi ako nakapalag. Mabuti na lang talaga nandyan ka. Maraming salamat, Kuya Diego ha. Walang anuman, Ige. Ngayon, malaya na tayo makakalabas sa yungib. Sana naman, wala nang nakaantabay sa atin dyan. Ano, kaya mo ba? Oo naman, kuya. Mukhang ilang araw na tayong nasa loob ng kuwebang ito eh. Medyo nakakaramdam na rin ako ng gutom. Ako rin. Mabuti na lang at binigyan tayo ng mahiwagang kwintas na ito ni Buyong Dumaraog. Baka may bertud din to na hindi tayo madaling uhawin at gutumin. Siguro nga, kuya. Ano, handa ka na ba? Tayo na at nang alabas na tayo dito. Sige, Kuya Diego, tara na. Nakailang hakbang pa lang silang magkapatid nang biglang yumanig ng malakas ang lupa. Nagsibagsakan ng mga bato sa kuweba, kaya parehong nabahala ang magkapatid. Gamit ang kanilang liksi, iniwasan nila ang mga nahuhulog na bato hanggang sa makarating na sila sa tapat ng bukana ng kuweba. Lalabas na sana sila roon nang sa hindi inaasahan, may nahulog na malaking tipak ng bato at humarang yun sa lagusan. Babalik pa sana sila para maghanap ng iba pang madaraanan, pero bumagsak din doon ang malaking bato. Kuya, mas lalo tayong nakulong dito. Ano nang gagawin natin? Kapag yumanig pa at nahulog ang mga bato sa pwesto natin, siguradong durog tayong dalawa eh. Kaya nga, kailangan makahanap tayo ng paraan para makalis dito. Ano kaya kung subukan natin itulak ang batong nakatakip na yan? Paano naman natin gagawin yan, kuya? Wala tayong gaanong espasyo. Teka, kung durugin kaya natin, makakaya kaya? Hindi natin malalaman yan kung hindi natin susubukan. O sige, Ige, halika't subukan natin durugin ang bato gamit ang mga kamao natin.
Alam kong may bertud tayo ng kakaibang lakas mula kay Buyong Dumaraog, kaya magagawa natin yan. Sige Kuya Diego, pagtsagayin natin durugin ng bato para magkaroon tayo ng Ha? Hindi! Lumilindol na naman kuya. Baka kung magsilaglagan ng mga bato dito sa atin. Delikadong sitwasyon natin. Oo nga, sige na. Bilisan natin ang pagsuntok sa bato. Umasa na lang tayo na makakaya nating durugin yan. Sana nga kuya. Ayun na, nagsisilaglagan na ang mga bato kuya. Huwag mo intindihin yan. Ituon mo, pansin mo sa batong ito. Sige, Ige, suntukin natin ang walang tigil ng batong ito. Namangha sila pareho nang makita nilang nagkaroon yun ng mga bitak. Nasa kalagitnaan na sila ng ginagawa nila nang sa hindi nila inaasahan, may malakas na puwersang tumama sa kanila. Nagmula yun sa likuran ng malaking bato. At dahil sa lakas nun, tumilapon ang magkapatid. Napatitig sila sa harang ng lagusan at namulagat ang mga mata nila nang makita nila ang tatlong lalaking nakatayo. Lahat sila ay kamukha ni Mang Armando. Alam nilang papit lang yon ng kabakungan. Kaya inihanda nila ang sarili nila. Ano? Magmumupok lang ba kayo riyan? Bukas na ang lagusan ng kuweba. Upuwi na tayo. Hinahanap na kayo lang nanay ninyo. Tama na! Huwag na ninyo kami paglaruan. Alam namin na wala sa kahit isa sa inyo ang totoong ama namin. Mga balat lang kayo na binigyang buhay at nagkukunwa rin si tatay. Ige, bunso, halika kay tatay. Upuwi na tayo. Hindi. Kung kanina maniniwala pa sana ako dahil isa lang ang nagpapakilalang tatay. Ngayon, hindi na. Tatlo kayo mga tau-tauhan ng aswang at hindi nyo may pagkakailayan. Tama, sige. Ngayon, mamili na lang kayong tatlo. Aalis kayo sa daanan namin at hahayaan kami makatakas o itutulad namin kayo sa naon ng kawangis nyo. Bakit? Iniisip ba ninyo na makakalis kayo rito? Hindi! Gagamitin ang pinuno namin ang dugo nyo para mas maging malakas siya. Ang dugo ni Labing Isugon na nananalaytay sa inyo ang magbibigay sa kanya ng karagdagang kapangyarihan. Kahit na ano pang sabihin at gawin nyo, aalis kami rito. Hindi kami mananatiling nakakulong sa kuwebang to. Napahalakak ang tatlong kawangis ni Mang Armando. Dahil nakaarang sila sa lagusan, minabuti ni Diego na sugurin sila. Hindi naman siya hinayaan ng nakababatang kapatid niya. Agad ding sumugod sa kanya, sige. Pagkalapit ni Diego sa tatlo, aatakin sana siya ng mga yon. Pero bago pa man nila siya masunggaban, umilag na siya at tinaga ang isa sa kanila. Nabuwal yun at gaya ng inaasahan, nagmistulan na lamang tuyong balat ang nilalang. Inatake naman ni Iggy ang isa at naglaban silang dalawa. Napangiti na lang ang binata nang makita niya ang husay ng kapatid niya ng mga oras na yon. Nang susugurin sana siya ng isa pa, nilundag niya ito at buong lakas na tinaga sa ulo. Pagkabagsak noon, nangayayat yun hanggang sa maging katulad din siya ng naunang nilalang. Kuya, napatay ko na rin ang kalaban ko. Ano kaya mga ito? Bakit kuha-kuha nila ang itsura ni tatay? Hindi ko alam, pero isa lang ang nasisiguro ko. Mga puppet sila ng kabakungan. Kailangan natin mag-ingat, Ige. Baka magulat na lang tayo at kalabanin natin ang sarili natin. O ano, susubukan na ba nating lumabas sa kuwebang to? Sige, mas mabuti pa nga. Dito ko nakakita ng liwanag kanina. At malakas ang kutob ko na ito ang daan palabas. Sana naman makauwi na tayo. Baka kung nandyan sa labas ng kabakungan, anong gagawin natin? Kung kinakailangan natin silang labanan, gagawin natin. Hindi tayo papayag na ang mga katulad nila maghahari dito sa mundo. Kung ganun, sige, paala na. Basta ang importante, makakauwi tayo. Sigurado na nag-aalala si nanay at tatay sa atin Basta, kahit na anong mangyari, huwag tayo magpapatalo sa mga aswang na yan. Napatango na lang si Iggy kay Diego. Noon din, nagpa siya ang dalawa na lumabas sa kuweba kung saan sila nakulong. Pagkalabas nila roon, napalunok ng laway niya ang binata nang mapansin ang kakaibang aura ng lugar. May mga punong nakatayo, pero mga patay na.
Wala ring damot ang lupa'y halatang tigang na. Natigilan sila sa tapat ng kuweba habang ginagala ang paningin nila. Walang ano-ano, nakarinig sila ng mga pagkaluskos. Sinipat nila ang paligid at nakita nila ang napakaraming malabayawak na aswang na nakahandang umatake sa kanila. Kuya, napansin mo ba? Parang hindi sila nauubos ah. Ano kaya ang sikreto nila? Hindi ko alam. Siguro marami lang talagang mga ganyang uri ng aswang dito. Ibang lupain ito sa kalupaang nasa atin. Baka nga nasa kabilang bahagi tayo ng mundo eh. Nasa mundo ng mga patay na tayo, kuya? Hindi. Marahil nasa mundo tayo ng kabakungan. Kaya kailangan natin maging alerto. Hindi natin alam kung ano o sino ang kalaban natin eh. Hindi rin natin alam kung ano ang kanyang kakayahan. Kuya, mukhang papagapag na sila at papunta dito sa atin. Anong gagawin natin? Kailangan madali natin ang laban sa kanila. Kapag naging paligoy-ligoy tayo, baka may iba pang dumating. Balwarte nila to eh. At siguradong marami pang nakaabang sa atin. Sigurado na ikinulong tayo para kung lalabas man tayo, dito tayo pupunta. Ibig mo sabihin, kuya, sinadya nila sa kuweba tayo ikulong? Oo, para hindi madaling mahalata. Baka sila nga rin yung gumawa ng kuwebe eh. O kung hindi man, baka yun din ang lagusan ng mga taong bayawak papunta sa gubat. Malapit na rin sa atin ng mga aswang, Kuya Diego. Mukhang mas mabagsik sila kaysa sa mga naunang nakalaban natin. Huwag kang panginaan ng loob. Kaya natin ang mga yan. Tandaan mo, Ige, kahit na anong mangyari, uuwi tayo ng buhay. Oo, kuya. Tatandaan ko yan. Nang malapit na sa kanila ang mga aswang, napalig sina Diego sa suot niyang anting-anting. Dumakot din sila ng alikabok at ipinahid sa talim ng itak nila. Saktong pagkatapos nilang gawin yon, nakalapit na sa kanila ang malabayawak na nilalang. Nasa kalagitnaan na sila ng pakikipaglaban ng muling lumindol. Parehong natigilan ang magkapatid nang mapatitig sila sa hindi kalayuan. Nagkaroon ng bitak ng lupa at mula roon, lumabas ang isang nilalang na napakaraming bukol sa katawan. Kulay abo ang mahabang buhok. Nakausli ang pangil at nagbabaga ang mga mata. Nakalutang siya sa ere habang nakatitig sa kawalan. Mukhang yan na yung kabakungan. Kakaibang uri ng aswang siya. Itsura pa lang, malalaman mong mabagsik siya. Oo nga, kuya. Pero hindi ako matatakot. Alam ko na makakaya rin natin ang aswang na yan. Ubusin na muna natin ang natitirang aswang na nandito at nang maituon natin ang pansin natin sa kanya. Sige, kuya. Iilan na lang din naman ang mga ito eh. Ayan, lahat ng mga malabayawak na nilalang. Nagawa na natin patayin. Malaki ang naitulong ng anting-anting na bigay ni Buyong Dumaraob. Naging madali sa atin ang talunin ng mga ito. Oo nga, kuya. Sana pati ang aswang na yan, matalo natin. Mukhang kagigising lang niya eh. Tingnan mo, kuya oh. Parang wala pa siya sa sarili niya. Halika, dahan-dahan tayong lumapit sa kanya. Kapag may pagkakataon, susugurin natin siya. Pero kailangan natin maging maingat. Hindi natin alam kung ano ang kayang gawin ng kabakungan na yan eh. Eh teka, nasaan na kaya si Buyong Dumaraob? Bakit hanggang ngayon, hindi pa rin siya nagpapakita sa atin, kuya? Akala ko ba'y tutulungan niya tayo? Yan din ang iniisip ko eh. Pero hayaan mo na. Sa ngayon, wala tayong ibang aasahan kung hindi tayo lang din. Naging maingat silang dalawa sa paglapit sa nilalang na umahon mula sa lupa. Habang papalapit sila roon, nakita nilang nakatingalayon at animoy may kung anong inaamoy sa ere. Napatitig sa kanila ang nilalang at napangisi. Mas nagbaga ang mga mata niya at nagsimula siyang maglaway. Nang halos 2 dipa na lang ang layo nila, tumigil silang magkapatid at napahawak ng mahigpit sa itak nila. Naamoy ko ang dugo ni Labing Isugon. Kayong dalawa, nagmula kayo sa lahi niya. Napakapalad ko naman kung ganon. Hindi namin kilala kung sino man yung pangalang binanggit mo. Wala kaming pakialam sa kanya. Nandito lang kami para hanapin ang daan patungo sa baryo namin. Huwag na kayong magkaila.
Naamoy ko ang halimuyag ng dugo ninyo. Salamat sa mga alagad ko. Dinala nila kayo rito. Hindi na ako mahihirapan pang hanapin kayo. Ano ba talagang kailangan mo sa amin? Hindi kami ang hinahanap mo. Pakawala mo na kami at hayaan makauwi na. Hayaan mo kami makauwi at kakalimutan namin ang ginawa mo sa amin. Kung hindi, mapipilitan kami lumaban sa'yo. Ha! Kayo! Lalaban sa akin! Nagbibiro ba kayo, ha? Hindi! At kung inakala mo na natatakot kami sa katulad mo, hindi! Kaya ka namin ibalik sa pinanggalingan mo, no? Sa ilalim ng lupa. Hindi nyo yata kilala ang kaharap ninyo. Ako si Makasangkad. Mula ako sa lahi ng mga Haribodon at Muwa. Isa akong tagimalom. Kayo, mga simpleng tao lang. Pagkain lang ang tingin ko sa inyo. Dahil nakalutang sa ere ang aswang, lumapag siya sa lupa. Umangil yun at ibinuka ang bunganga niya. Hindi naman natinag ang magkapatid. Nanatili sila sa kinatatayuan nila at naganda para sa susunod na gagawin ng kabakungan. Sa isang pakisap ng mga mata nila, nakarating na sa tapat nila si Makasangkad. Tatagay na sana yun ni Diego, pero nagawa siyang sakali ng nilalang. Kasunod nito, tinabig niya si Ige na naging rason para tumilapo ng binatilyo. Nabahala pa ang binata roon nang makita niyang nawala ng malay ang nakababatang kapatid niya. Dahil hindi gaanong maigpit ang pagkakasakal ng kabukangan sa kanya, nagawa pa rin makapagsalita ni Diego. Hayop ka! Ano ginawa mo sa kapatid ko? Magbabayad ka, aswang! Kaya pala malakas ang loob ninyo. Nasa inyo palang anting-anting ko. Ang pangil ng halimaw na manalintad. Anong anting-anting mo? Hindi ikaw nagmamay-ari nito, no? At sino naman sa palagay mo? Si Buyong Dumaraog? Ha? Para ipaalam ko sa inyo, kinuha lang niya sa akin ang 2 pangil na yan. Ninakaw niya. At ako ang totoong nagmamay-ari niyan. Sige, kung totoong ikaw nagmamay-ari nito, kunin mo sa amin ni Ige. Yan ay kung makakaya mo. Nakawala mo ako. At tingnan natin kung talagang karapat-dapat ka rito. Hindi ako tanga para gawin yan. Papatay ko kayong 2 para malaya kung kunin ang bagay na dapat para sa akin. Yan ay kung hayaan kita. Kapag dumating dito si Buyong Dumaraog, ikaw ang papatayin niya. Papatayin? Kung talagang kaya niyang gawin yan, matagal niya na sanang ginawa. Pero mahina siya. Naisan lang niya ako. Kaya nakuha niyang 2 anting-anting ko. Dahil nakatitig sa mukha ni Diego ang aswang, nagkaroon ng pagkakataon ng binata para iangat ang paa niya. Nagmagawa na niya ito, walang pagdadalawang isip niyang tinadyakan sa dibdibang nilalang. Hindi inaasahan ni Makasangkad na gagawin yun ng binata. Nakawala si Diego mula sa pagkakasakal niya. Pagkabagsak sa lupa ng binata, agad niyang dinampot ang itak niya. Lalapitan pa sana niya si Makasangkad pero lumundag ang kabakungan papunta kay Ige. Dahil dito, patakbong lumapit doon si Diego at buong lakas na tinaga si Makasangkad sa likod. Napaangil ang nilalang at agad na napasapo sa likod niya. Nakakatawang binata. Ano akala mo sa akin? Mapapatay mo gamit ang itak na yan? Nagkakamali ka! Umalis ka sa tabi ng kapatid ko. Tayong 2 maglaban. Huwag kang maging duwag, Makasangkad. Talagang hinahamon mo ako, ha? Sige, pagbibigyan kita. Pero bago kita harapin, hayaan mo muna akong patayin ang kapatid mong ito. Kuya, tulong. Hindi ako makahinga at makapagsalita dahil sa pagkakasakal niya sa akin. Hindi mo talaga titigilan si Ige, ha? Sige, tingnan natin kung saan ka dadalhin ang ipinagmamalaki mong kapangyarihan. Noon din, sinakyan ni Diego ang likod ng aswang habang sinasakal niya ito at inilapat ang talim ng itak niya sa lalamunan ng nilalang. Napatawa ang kabakungan, kaya
mas idinin pa niya ang itak niya. Napailing ang binata nang mapagtanto niyang hindi man lang natitinag si Makasangkad. Sa hindi niya inaasahang pagkakataon, ibiniti ng nilalang si Ige at siya na may hinawakan ito sa buhok at ibinagsak sa lupa. Matapos yun, sinakal din siya ng aswang at kagaya ni Ige, ibinitin din siya nito sa ere. Kahit anong anting-anting pa ang suot nyo, baliwala yan sa tulad ko. Masyado kayong mahina kung ikukumpara sa taglay kong lakas. Pakulam mo kami! Demonyo ang aswang ka! Lagot ka kay Buyong Dumaraog kapag dumating siya! Sigurado ko na may babalik ka ng diwatang sa ukay kung saan ka nanggaling! Magiging madali na sa akin na talunin siya kapag nakuha ko na ang dugo sa kapuso't atay ninyo, mga kalahi ng labing isugon. Yan ay kung magagawa mo. Pakawalan mo kami at malalaman natin kung karapat-dapat ka sa anting-anting na ito. Pati na sa dugo namin. Mamaya na. Sa ngayon, paglalaroan ko na muna kayong dalawa. Susukatin natin ang kakayahan at bertud ng suot ninyong pangil ng manalintad. Kapag napatay ko kayo, magiging akin ulit yan. Hindi kami papayag. Hindi ang tulad mo ang dapat na magmay-ari nito. At sinong nararapat? Kayo? Nagpumiglas ang magkapatid, pero kahit na anong gawin nila, hindi nila magawa na makapalag sa pagkakasakal ng nilalang. Sa hindi inaasahan, ibinalibag ng kabakungan sina Diego at Ige. Pagkatilapon nila, lumundag ulit ang aswang at ibinalibag sila sa ikalawang beses. Napaungol ang magkapatid at dahil may kalakasan ang ginawa ni Makasangkad, malayo ang kinabagsakan nila. Ramdam ni na Ige at Diego ang pananakit ng katawan. Pero kahit isang galos ay wala silang natamo. Tatayo sana sila para salubungin si Makasangkad, ngunit may mga lumitaw na ugat mula sa lupa at nilingkis noon ang buong katawan nila. Napangising aswang nang makita niya ang sitwasyon ni na Diego. Noon din, lumundag siya patungo sa dalawa. Akala ba ninyo, makakaya nyo ang kapangyarihan ko? Kulang pa kayong dalawa. Parang palamuti lang pala ninyo ang pangil ng manalintad eh. Kahit na ano pang sabihin mo, mahina ka pa rin. Umaasa ka lang sa kapangyarihang itim mo. Pero kung pisikal na lakas, wala ka naman eh. Ganyan na nga ang sitwasyon ninyo. Nag-aangas-angasan pa kayo. Wala naman kayo may pagmamalaki ah. Kahit ang ama ninyo, napatay na ng mga alagad ko. Anong sabi mo? Ulitin mo nga sinabi mo. Pinatay niyo si tatay. Oo. Hindi ko naman siya magagaya kung hindi naman siya napatay eh. Ano? Galit na ba kayo niyan? Sige, magpumiglas kayo. Ayop ka. Kami lang ang kailangan mo. Pero bakit mo dinamay si tatay? Magbabayad ka sa ginawa mo. Rico! Kuya, ang sakit! Tignan niyo ang sarili ninyo. Konting pigalang ng mga ugat para kayong mga dagang naipit. Sige, mas pagagandahin natin ang laro. Ikinumpas ni Makasangkay ang kamay niya at sa isang pagkisap ng mga mata ng magkapatid, binalot ang kulay itim na liwanag ang kanilang katawan. Habang tumatagal sila sa ganong sitwasyon, naramdaman nila ang unti-unti nilang panghihina. Nang mapansin ni Diego na umiinit ang suot nilang anting-anting, hindi siya nawala ng pag-asa. Sinikap niyang magpumiglas, pero mas naging mabilis ang paghigop ng lakas niya. Napalingon pa siya kay Ige at nabahala nang makita niyang nawala na ng malay ang kapatid niya. Noon din, napansin niyang nagdidilim na rin ang paningin niya. Bago rin siya nawala ng uliran, may nakita siyang nakasisilaw na liwanag na lumitaw sa bandang likuran ni Makasangkad. Hindi niya alam kung ilang minuto o oras siyang nawala ng malay. Nagising na lang siya na maluwag na ang pagkakalingkis ng mga ugat sa katawan nila. Ige, pwede na tayong makaalis sa sitwasyong ito. Hindi na masikip ang pagkakapulupot ng mga ugat sa atin. Wala na rin ang maitim na liwanag na bumalot sa atin kanina.
Oo nga kuya. Sige, talagan na natin ang sarili natin. Teka, tinan mo si Makasangkad. May kalaban siya. Si Buyong Dumaraog yan. Hindi niya tayo binigo, Igi. Nandito siya. Siguradong ililigtas niya tayo. Makakauwi na tayo sa bahay natin. Kuya, totoo kayang sinabi ni Kabakungan sa atin? Patay na raw si Tatay Armando. Hindi totoo yan. Hindi ako naniniwalang patay na siya. Baka sinabi lang ng aswang yun para panghinaan tayo ng loob. Sa bagay kuya, posible rin naman yung sinabi mong yan. Ige, parang kailangan ni Buyong Dumaraog ang tulong natin ah. Dito ka lang, pupuntahan ko sila. At ang matulungan ko ang Diwata. Kailangan matalo si Makasangkad para wala nang maging banta sa atin. Tutulong rin ako kuya. Baka kailangan niya ng dagdag na kakampi. Huwag na, baka kumapano ka pa eh. Kailangan ligtas tayo makaalis dito. Ako lang ang tutulong kay Buyong Dumaraog. Hindi na pinakinggan pa ni Diego ang sinabi ng nakababatang kapatid niya. Noon din, tumakbo siya para lumapit sa dalawang naglalaban. Napangiti na lang siya nang makita niya sa lupa ang itak niya. Dinampot niya ito at nang makita niyang nakatalikod sa kanya ang aswang, tumakbo siya para bumwelo at ang medyo malapit na siya, lumundag siya sabay taga sa batok ni Makasangkad. Patraidor kang gumalaw, binata! Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa akin! Ikaw ang magbabayad sa mga ginawa mo. Marami kang pinatay na babaylan dati para lang mas maging makapangyarihan ka. Ngayong nagkaharap na tayo, sisiguraduhin ko na hindi ka na muling mabubuhay pa. Buyong Dumaraog! Hindi po siya tinatablan ng itak ko eh. Anong gagawin ko para masugatan siya? Dugo ng isang diwata. Kailangan mapatakan niya ng dugo ko. Halika rito, lumapit ka sa akin. At anong akala nyo? Papayagan kong makalapit ka sa kanya? Nagkakamali ka, binata! Buyong! Demonyo kang aswang ka! Makawalan mo ang binata at ako na lang ang kalabanin mo! Napangisi si Makasangkad at noon din ibinalibag niya si Diego. Nakaramdam naman ng ibang puwersang binata at bago pa man siya makalapag sa lupa, nakita niyang may nakatayo na isang lalaking nakasuot ng pangbaylan na kasuotan. Napalunok siya ng laway nang makita niyang sumenyas yun na animoy binabasbasan silang dalawa ni Ige. Agad siyang napaisip na marahil yun na si Labing Isugon. Napangiti na lang si Diego nang mapansin niyang nagawa niyang ibalanse ang katawan niya at hindi siya nabuwal. Lalapitan sana niyang lalaking baylan pero naglaho ito sa kanyang paningin. Walang ano-ano, lumapit si Ige sa kanya. Nakita mo rin siya kuya? Oo, at palagay ko, binasbasan niya tayo. Sandali, tingnan mo sina Makasangkad at Buyong Dumaraog. Nakikipagpambuno sila. At ang bawat isa sa kanila, pinipilit na matalo ang kalaban nila. Kuya, mukhang ginagamitan ni Makasangkad ng itim na kapangyarihan ng Diwata. Tingnan mo parang hindi siya makagalaw ng maayos. Ayan, naibabawan na niya si Buyong Dumaraog. Dito maaari. Tara na, tulungan natin ang Diwata. Kailangan matalo si Makasangkad at makauwi na tayo sa bahay natin. Sige, ngayon tutulong na rin ako para matapos na to. Patakbong umatake ang magkapatid sa aswang. Agad namang umalis sa ibabaw ni Buyong Dumaraog si Makasangkad at tinarap ang dalawa. Sa isang pakisap na mga mata ni Diego, inatake sila ng Kabakungan. Nagulat pa sila dahil sa kakaibang liksi nito. Pero kahit na mabilis ang pagsugod sa kanila ni Makasangkad, naiilagan nila ito. Nasa kalagitnaan sila ng pakikipaglaban nang umatake rin si Buyong Dumaraog sa aswang. Natigilan ng magkapatid nang makita nilang may hawak ng nagliliwanag na sibatang Diwata at itinarak nito sa bandang likod ng aswang. Ay, nakala mo bang mapapatay mo kung gamit ang sibat na yan? Nagkakamali ka! Sige, tingnan natin. Pagkatapos ng gabing ito, isa lang sa atin ang mananatiling buhay. At sinisiguro po namin na ikaw po, Buyong Dumaraog, ang mabubuhay. Tumahimik ka, binata! Mga mortal kayo! Kaya kayo ang mas dapat na mangamba! Kung talagang kaya mo sila,
Sana kanina mo pa sila pinatay bago ako makarating dito. Pero hindi. Kahit na ipagkaila mo, mahina ka kaysa sa kanila. Ha! Mahina! Ano ba ang pinagmamalaki nila? Ang anting na mula sa pangil ng halimon na pinatay ni Labaw Donggon? Ako dapat ang makakakuha ng pangil na yun ah! Kaso, nauna ka lang. Sa akin dapat ang pangil ng Manalintad. Sinungaling ka! Ang sabi mo, kinuha ni Buyong ang mga pangil nito mula sa iyo. Ninakaw. Pero hindi pala. Nakipaglaban pa ako sa kanya para makuha lang ang pangil. Kung hinayaan ko siya, sigurado na matagal na niyang ginagamit yan sa kasamaan. Habang hinahawakan ni Makasangkad ang sibat, nakita ni Diego kung paano yun natunaw. Nakita rin niya na naghilom ang sugat na dulot noon. Kaya napatulala sila. Napailing naman ng diwata at noon din sinubukan niyang ibalibag ang aswang. Tumilapon si Makasangkad pero nang bumangon ito, nakita nilang nagbago siya ng anyo. Naging isang makisig na aswang siya. Ang balat niya ay naging katulad ng sabayawak. Nagkaroon siya ng buntot at ang kanyang likuran ay nagkaroon ng palikpik. Kapansin-pansin din ng nandidilit niyang mga mata na tulad ng mga nilalang na muwa. Nakatayo lang siya at nag-aabang sa susunod na gagawin ng tatlo. Ang mga pangil ng Manalintad, ihanda nyo. Yan ang gagamitin natin laban sa nilalang na yan. Nasa tunay na niyang anyo ang kabakungan. At siguradong napakalakas niya. Ano pong gagawin natin? Ako ang unang aatake. Kapag may pagkakataon, lapitan nyo siya. Pero bago yon, kunin nyo ang kwintas nyo at putulin ang tali. Magugulat na lang kayo. Magiging malaking pangil yan. Gagamitin nyo para itarak sa ulo at puso ni Makasangkad. Sige po. Ige, mas mabuti siguro kung ubarin na natin ang anting-anting para nakahanda na tayo. Sige kuya. Oh, eto na. Naubot ko na yung sa akin. Sige na, mag-antabay kayo. Ang sinabi ko, sundin nyo kagad. Kailangan hindi na makapalagpa ang aswang na yan. Kapag nagawa na natin siyang patayin, ihahatid ko na kayo pauwi. Opo, ayan na siya. Parang atake siya rito sa atin. Ako nang bala sa kanya. Hindi siya magtatagumpay sa kagustuhan niya. Mag-ingat po kayo, Buyong Dumaraog. Siya ang dapat na mag-ingat sa akin. Wala akong kamatayan. Nang umangil si Makasangkad, sumugod sa kanyang kinaroroonan si Boyong Dumaraog. Itinuon ni Naigi at Diego ang atensyon nila roon hanggang sa makita nila kung paano makipagpambuno sa isa't isa sina Makasangkad at ang diwatang kakampi ng magkapatid. Nasa kalagitnaan sila ng pakikipaglaban nang makita nilang inibabawan ng kabangkungan si Boyong Dumaraog. Lalapitan na sana ni Diego yun, ngunit napangangasilan nang makita kung paano tumilapon ang aswang nang ibalibag siya ng diwata. Agad namang lumapit si Boyong Dumaraog kay Makasangkad at ilang beses itong pinagsusuntok at ibinalibag. Ilang sandali na lang, matatalo na ni Buyong Dumaraog ang aswang na yan. Kaya sinabi niyang lalapit tayo ron para isagawa ang plano. Gagawin kaagad natin, Ige. Sige kuya, nakantabay lang naman. Ha? Teka, mukhang nabaliktad ang sitwasyon nila. Si Buyong Dumaraog na ang nasa ilalim. Hindi maaari. Tingnan mo, Ige. Parang hinihigop ng kabakungan ng lakas at kapangyarihan niya. Dito ka lang. Lalapitan ko sila at pipigilan si Makasangkad sa pinaplano niya. Hindi, sasama ako sa iyo, kuya. Kung ganon, tayo na. Baka mauli pa tayo. Bilis! Tumakbo ang magkapatid patungo sa kinaroroonan ni Buyong Dumaraog. Nung makita nilang napakahina na ng diwata, itinulak nila ang aswang. Inalalayan ni Ige ang diwata at inibabawa naman ni Diego ang aswang. Napaangil si Makasangkad at sinikip na umalis sa kanyang pwesto. Nang makita niyang hawak ng binata ang pangil ng Manalintad, napangisi siya. Sinubukan niyang agawin ito. Pero bago pa man niya magawa, pinutol na ni Diego ang tali noon. Anong gagawin mo riyan? Huwag! Kapag ginamit mo yan sa akin, matutunaw lang yan. Ibigay mo na lang sa akin yan at hahaya ko kayong makalis dito. Tama nga si Buyong Dumaraog. Nagiging malaki nga
at mahaba ang pangil na ito. Talagang pangil ito na isang halimaw. Ngayon, tingnan natin kung ano magiging epekto nito sa iyo. Huwag mong gawin ang binabalak mo. Sige na, pakakawalan ko na kayo. Huwag mo lang akong papatayin. Hindi. Ang babayaran mo ang ginawa mo kay Itay. Isa pa, may pagkakataon na kami para patayin ka at hindi namin yung sasayangin. Sige na, Diego. Hige, gamitin na ninyo ang pangil na yan. Patayin na ninyo ang kabakugan. Sige po, ito na. Binutol ko na rin yung tali nito. Napakaangas nito. Ayan na po, lumaki na yung pangil at halos isang dip ako ng haba nito. Sige, Ige. Ikaw ang bahala sa ulo ng aswang at itatara ko naman to sa dibdib niya. Tutulungan kita, Hige. Sigurado mahirapan kang itarak yan sa ulo niya. Inakala ba ninyo na magiging madali ang lahat? Nagkakamali kayo! Ikinumpas ni Masangkad ang kamay niya at binalot ang paligid nila ng kulay itim na usok. Hindi nila alam ang gagawin at nang malanghap nila yon, unti-unti silang nanghina. Dahil dito, hinubad ni Buyong Dumaraog ang damit niya at itinapon yon sa ere. Napangangan na lang ang magkapatid nang makita kung paano higupin ang damit na yon ng maitim na usok. Nagtaka pa si Diego kung bakit hindi na gumagalaw si Makasangkad. At nang tingnan niya ito, napamura siya nang mapagtantong nakatakas na ito. Nandito lang siya sa paligid. Ramdam kong hindi pa siya nakakalayo. Huwag kayo malilingat. Ano mang sandali, aatake siya sa atin. Sige po. Ige, hawak mo na mabuti ang pangil ha. Kapag sumugod siya sa atin, isasalubong natin to sa kanya. Tingnan niyo ang bandang silangan. May gumagalaw ron. Sigurado na siya yan. Sandali lang at pupuntahan ko yan. Malakas ang kutob ko na siya yan eh. Mag-iingat kayo, Buyong Dumaraog. Huwag kayo mag-alala. Hindi niya ako mapapansin kagad. Basta, huwag niyong iwawala ang titig niyo dyan. Sige po, pag-aantabay na lang kami. At kung kailangan niyo ng tulong, susugod kami kagad. Noon din, mabilis na lumapit si Buyong Dumaraog sa bahagi kung saan niya naaninag ang nilalang na gumagalaw. Nang nandun na siya, nakarinig si Diego ng sunod-sunod na pag-angit. Agad nilang naisip na baka nasa alanganing sitwasyon ng diwata. Pero nang makita nilang tumilapon si Makasangkad, pareho silang napangiti. Bago pa man makatayo ang aswang, nilapitan na siya ni Buyong Dumaraog at buong lakas na tinadyakan sa tiyan. Ikinumpas ng diwata ang kamay niya at nang itinuro niya si Makasangkad, napahiyaw ng malakas ang nilalang. Mukhang malapit na matalo ang aswang. Tayo na at kailangan ng tuluyang mapatay ang nilalang na yan. Ang pangil naman na lintad. Ako na ang bahalang umawak, Ige. Ito, Kuya Diego. Tara na. At baka kailangan na tayo ni Buyong Dumaraog. Talagang kailangan niya tayo. Tingnan mo oh, sumisenyas na siyang lumapit tayo ron. Katapusan na ng aswang na yan. Hindi ako papayag na makatakas pa siya. Diego, Hige, lumapit pa kayo rito. Alam na ninyo ang gagawin nyo sa nilalang na nasa ilalim ko. Opo, Buyong Dumaraog. Hawak ko ng dalawang pangil. Huwag niyong ituloy. Kahit ano gagawin ko, huwag lang ninyo akong patayin. Sige, aalis na ako sa lugar na ito at pupunta sa pinakamalayong bundok. Hayaan niyo lang ako mabuhay. Hindi. Sige, lumabang ka, Makasangkad. Magpumiglas ka na at nang makalis ka sa ilalim ko. Lumabang ka sa akin. Alam ko ang plano ninyo. Kapag lalaban ako, mas mamadali ninyo ang kamatayan ko. Hindi pwede. Pakawalan niyo ako at papayag akong alipinin ninyo. Huwag mo kaming lokohin. Kung talagang ayaw mong lumaban, pwes, mas pahihirapan pa kita. Ikinumpas ni Buyong Dumaraog ang kamay niya saka siya dumakot ng alikabok. Isinaboy niya yon sa katawan ng aswang. At makalipas lang ang ilang sandali, namangha sina Diego nang makitang naging maliliit na insekto ang mga alikabok. Pumasok ang mga yun sa balat ni Makasangkad. Kaya nagsimula na siyang magwala habang umuungol. Napangisin naman ang diwata at sinabi na hintayin na lang nilang ang aswang na mismo ang sumuko saka magmakaawang patayin na lang. Ilang sandali lang, kakainin ng mga alikabok na yan ang laman mo.
Kung ano ang ginagawa mo sa mga tau-tauhan mo, yan din ang mangyayari sa'yo. Balat mo lang ang matitira. Diyan ka nagkakamali. Kahit na isang himla lang ng buko ang matira, mabubuhay pa rin ako. Kaya nga nandito si Diego. Hawak niya ang 2 pangil na siyang kikitil ng buhay mo. Tingnan natin kung mabubuhay ka pa ulit. Ano po? Gagawin ko na po ba, Buyong Dumaraog? Binata! Sige na! Bawa ka sa akin! Kapag inaya mo ako mabuhay, magiging magkaibigan tayo. Hayaan ko kayong makalis dito. Bubuhayin natin ang tatay ninyo. Huwag kang maniwala sa kanya, Diego. Nilalasi ka lang ng aswang na yan. Paano po si tatay? Paano po kung patay na talaga siya? Walang ibang makakatulong sa inyo. Kung hindi ako lang. Sige na! Hayaan niyo ako makaligtas! Ayaw mo talagang tumigil sa pagdaldal, ha? Sige, tingnan natin kung ano pa ang magagawa mo. Muling dumakot ng alikabok si Buyong Dumaraog. Isinaboy niya yun sa bibig ni Makasangkad at napaungol na lang ang aswang nang nabuhay ang alikabok at kinain noon ang dila ng nilalang. Dahil hindi na rin makagalaw si Makasangkad, sinabihan ni Buyong Dumaraog ang binata na itarak na sa dibdib at ulo ng kabangkungan ang hawak niyang pangil. Gawa ng malaki at mahaba ang pangil, unang itinarak yun ni Diego sa dibdib ng aswang. Kasunod nito, hinawakan niya rin ang isang pangil at tumugot ng lakas para magawa niyang itarak yun sa ulo ng nilalang. Napamulagat na lang ang mga mata ni Makasangkad at kasunod noon, tuluyan na siyang binawian ng buhay. Yan ang dapat sa kanya. Ngayon, siguradong lalamunin na siya ng lupa. Sige na, Diego. Kunin mo ng 2 pangil at ibalik ang isa kay Ige. Sige po, pero hindi na po ba mabubuhay ang aswang na yan? Baka po kasi bigla siyang bumangon eh. Hindi na. Durog na ang mga laman at buto niya. Kung mabubuhay man siya, magmimistula na lang siyang puppet. Walang kakayahan at madali na lang kung iligpit. Paano naman po babalik sa dati niyang laki yung pangil na yan? Hindi namin niya makukwintas kung kanyang kalaki. Halos kasing taas ko na yan Buyong Dumaraog. Sige, ganito. Bubulungan ko na muna yan para bumalik sa dati niyang laki. Nang sa gayon, may kukwintas niyo ulit yan. Sige po, maraming salamat Buyong Dumaraog. Nang bumalik ito sa dating laki, muling ikinuwintas ng magkapatid ang pangil ng halimaw na manalintat. Nasaksihan din nila kung paano nilamon ng lupa ang aswang na si Makasangkad. Napatulala na lang sila roon dahil wala man lang kahit na bahid ng dugo sa lupa kung saan ito lumubog. Noon din, nagpasya silang 3 na lumabas na sa lugar na yun. Mabuti na lang talaga, natalo natin ang aswang na yun. Ang buong akala ko matatagalan tayo makalis sa lugar na ito Kaya nga, akala ko din, habang buhay na tayo sa loob ng kuweba, mabuti na lang talaga. Nakipagsapalaran tayo, tinanap ang lagusan, kuya. Ang sabihin niyo, malakas ang loob niyong magkapatid. Kung naging mahina kayo, sigurado na nakain na kayo ng mga aswang na yon. Maraming salamat, Buyong Dumaraog. Utang po namin sa inyo ang buhay namin. Salamat po. Kung hindi dahil sa inyo, baka kung napano na kami. Teka po, si tatay pala, totoo bang patay na siya? Nasaan ang katawan niya? Hanapin po natin. Huwag kayong mag-alala. Walang masamang nangyari sa tatay ninyo. Hindi alam ni Makasangkad na peke ang pinatay niya. Isang unggoy lang na sinabuyan ko ng alikabok para magmukhang tao ang kanyang napaslang. Ligtas ang ama ninyo. Ano po nangyari? Paano naman po ninyo siya nailigtas? Nang hinahanap niya kayo, nakita ko ang mga malabayawak na nilalang na papalapit sa kanya. Nagkataon na merong unggoy sa isang sanga, kaya ginabitan ko yun ng kapangyarihan ko para isipin ng mga aswang na yon ang ama ninyo. Pagkatapos, itinago ko sa loob ng puno ng balete ang inyong tatay. Nasaan na po siya? Gusto po namin siya makita, Buyong Dumaraog. Sige, umatras kayo ng kaunti at gagawa ko ng lagusa. Sigurado na hanggang ngayon, natutulog pa rin siya.
Pinatulog ko kasi siya para hindi siya makalis doon sa balete. Nang makatras na sila, ikinumpas ni Buyong Dumaraog ang kamay niya. Ilang sandali lang, lumitaw sa harapan nila ang liwanag. Nilukob sila noon at makaraan pa ang ilang segundo, nakarating sila sa gubat na pinanggalingan ni Diego. Napagtanto nila na nang mahulog sila sa kuweba, nakarating na sila sa mundo ng kabakungan. Nagsimula na silang maglakad papunta sa sinasabing puno ng balete ni Buyong Dumaraog. Malayo pa lang, nakita na nila ang puno at si Mang Armando na nakadikit ang katawan sa naturang puno. Binalot siya ng maliliit na ugat noon at hanggang sa mga oras na yun, natutulog pa rin siya. Paano po magigising si Tatay Buyong Dumaraog? O nga po, sandali, susubukan ko siyang yugyugin. Wag. Sandali lang at kukunin ko mga ugat na nakapulupot sa katawan niya. Kapag wala na yan, siguradong magigising din naman siya kaagad. Ayan na po. Nawawala na po yung mga ugat ng balete. Nagigising na rin po si Tatay. Salamat po ng marami, Buyong Dumaraog. Ngayong nakatakas na kayo mula sa kuweba at sigurado na akong ligtas kayo, tapos na rin ang misyon ko sa inyo. Lapitan na ninyo ang tatay niyo at alalayan. Kapag tinanong niya kayo kung ano nangyari sa kanya, huwag na lang ninyong sabihin ang patungkol sa akin. Kung yan ang gusto niyo po, sige, yan po masusunod. Maraming salamat, Buyong Dumaraog. Hindi nga lang po namin alam kung paano kayo pasasalamatan. Mag-alay kayo para sa ninuno niyong si Labing Isugon, para kahit papaano ay masisiyahan siya. Yan lang, sapat na para sa kanya. Kung ganon, sige po, gagawin namin yan. Saktong pagkatitig ni Mang Armando sa kanilang direksyon, naglaho na rin si Buyong Dumaraog. Minabuti ng magkapatid na alalayan ng kanilang ama na animoy hindi alam kung ano ang nangyari. Nagtanong pa siya kung saan sila at kung nasaan ang nanay nila. Alam ni Diego na walang masyadong maalala ang tatay nila dahil sa nangyari. Kaya ipinaliwanag nila ang lahat. Diyos ko, mabutit hindi kayo napahabak. Tama, naalala ko na. Ang huling natatandaan ko may papasugod sa akin ng mga malabayawak na nilalang. Mga tauhan po sila ng aswang ng kabakungan. Mabuti na nga lang po at nakaligtas kami. Nahulog po kami at aksidenteng nakulong sa kuwebe. Salamat naman sa Diyos at walang masamang nangyari sa inyo. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung may masamang nangyari. Maswerte nga lang po kasi kami. May tumulong sa amin. Alam niyo, Itay, hindi ka maniniwalang tinulungan kami ng isang... Bakit bigla ka natigilan, Ige? May itinatago ba kayo sa akin? May diwata po kasing tumulong sa amin, Tay. Lalaki po siya. At ayon sa kanya, gabay raw po siya ng isang ninuno natin na nagngangalang Labing Isugon. Labing Isugon? Teka, pamilyar nga sa akin ang pangalan na yan Kung hindi ako nagkakamali, nabanggit yan dati ng lolo ko sa akin. Ayon sa kanya, lolo raw niya yon. Isa raw po siyang babaylang manunugis ng aswang, Itay. Base sa kwento ni lolo, oo. Pero matagal ng panahon yun Hindi ko na nga siya naabutan siya nga pala. Ano nga ang pangalan ng diwata? At anong sinabi niya bago siya umalis? Buyong Dumaraog po. At ang sabi niya po, Itay, mag-alay po tayo para sa kaluluwa ni Labing Isugon. Yun lang po at magiging masaya na siya. Sigurado ba kayo na yan lang ang habilin niya? Opo, Itay. Kung ganon, ayun na. Umuwi na tayo sa bahay natin. Sigurado nag-aalala na ng sobrang nanay ninyo. Hindi ko na alam kung ilang araw tayong hindi nakauwi. Basta pagdating natin sa bahay, mag-aalay kaagad tayo. Kailangang magpasalamat tayo sa ninuno natin yon. Pati na kay Buyong Dumaraog. Napatango na lang ang magkapatid. Noon din, naglakad silang tatlo pa uwi. Hindi na hinanap pa ni Mang Armando ang sibat niya. At inisip na lang niya na namatay na ang bayawak na sinibat niya noon. Habang naglalakad,
Nagkwento ang tatay ni na Diego patungkol sa naging panaginip niya. Namangha naman ang magkapatid dahil kung ano ang naging bungang tulog ng tatay niya ay siya rin mismong nangyari sa kanilang dalawa. Pagdating nila sa bahay nila, naabutan nila si Aling Loling na umiiyak habang nakaupo sa tapat ng pintuan nila. Loleng, nandito na kami ng mga bata. Huwag ka na umiyak. Pasensya ka na at hindi kami nakauwi kagad. Napakahabang kwento. Diyos ko, Armando, nandito na nga kayo. Teka, hindi ba ako pinaglalaruan ng paningin ko, Armando? Totoo ba kayo? Oo, Loleng. Kami nga ito. Hindi ka pinaglalaruan ng paningin mo. Ang akala ko kasi kung ano na nangyari sa inyo. Akala ko'y patay na kayo. Huwag na po kayo umiyak, Nay. Nandito na kaming tatlo. Walang masamang nangyari sa amin. Tama na po yan. Alam naman ninyo na hindi ko kaya kung may hindi magandang mangyayari sa inyo. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Wala na nga akong gana kumain at hindi pa ako makatulog. Sinubukan kong manghingi ng tulong pero bigo ang mga taga rito na mahanap kayo. Sige na, tumahan ka na. Halika na sa loob ng bahay natin. Mga anak, pumasok na kayo at nang makapagpahinga tayo saglit. Sige po, Tay. Ige, tara na. Mag-aalay pa tayo mamaya bilang pasasalamat. Sige, Kuya Diego. Teka, ano ba nangyari sa inyo? Bakit ilang araw kayong nawala? At nang makabalik kayo rito parang mga pagod kayo. Ay nako, ganito kasi nangyari, Lole. Isinalaysay ni namang Armando ang naging karanasan nila. Hindi na rin naglihim pa si Diego at idinitalye nila ang nangyari. Nabahala naman ang nanay nila at sinabihan silang huwag ng mangaso. Dagdag pa ni Aling Loling, baka ikibatay rin niya kapag nalaman niyang may masamang nangyari sa kanyang mag-aama. Kahit labag man sa kalooban ni Mang Armando, nangako siyang hindi na sila mangangaso. Nangamba rin kasi siya sa kaligtasan ng dalawang anak nila. Lalo pat minsan na silang nakasagupa ng aswang. Basta, hindi na kami mangangaso ulit, promise. Pero, teka, bago ko pala makalimutan, Diego, tulungan mo ako at gagawa tayo ng munting altar sa labas. Makakatay na rin tayo ng manok para may aalay tayo. Alay naman? Para saan? Para kanino? Para sa isang ninuno namin at sa diwatang gabay niya. Hindi ba nabanggit ko na sa iyo yung dati si Labing Isuton? Gabay niyang diwa ang tumulong kina Diego para makaligtas. Totoo po, Nay. Sa katunayan nga po, may ibinigay siya sa amin ni Iggy Pangil daw ng halimaw na manalintad. Manalintad? Teka, hindi ba yun ang halimaw na nasa epe ko? Tama, yun nga. Kung gayon, hindi lamang basta kwento ang lahat. Malaki ang posibilidad na may basihan din sila. Magpapatuloy pa sana ang pagkukwento ni Mang Armando pero naalala niya ang plano nilang pag-aalay. Dahil dito, bumaba sila ni Diego. Inihanda nila ang mga kailangan nila. Nang matapos sila, nagsimula sila mag-alay para kay Labing Isugon at Buyong Dumaraog. Gawa ng pagod sila, hinayaan na lang nila ang mga alay nila roon sa labas ng bahay nila. Minabuti nilang pumasok na sa kanilang tirahan saka kumain at magpahinga. Makalipas ang ilang araw, Armando, kanino yung dalawang baka na nakatali sa tapat ng bahay natin? Hindi ko kasi namalaya kung sino nagtali nun eh. Abay, ewan ko. Nagising nga lang ako na nandyan na yan eh. Mas mabuti siguro kung magtanong-tanong tayo. Mamaya baka nakaw ang mga bakang yan. Tayo pa ang pagkinalaan. Inay, Itay, kaninang madaling araw po may nakita ko mga tao na nagtali dyan. Pero hindi po ako sigurado kung tao po talaga sila eh. Matataas sila at tapos sobrang puti nila. Tapos nandyan na sila sa tapat ng bahay, sobrang bango ng hangin. Parang ilang-ilang. Kung hindi ako nagkakamali, mga engkanto nakita mo, anak. Huwag niyong pakikilaman ng mga bakang yan. Mamaya baka kung ano pa yung kapalit yan eh. Paano naman po kung bigay pala yan ni Buyong Dumarao? Baka biyaya yan mula sa kanila at gusto nilang alagaan natin yan. May punto naman ang anak mo, Armando.
Baka nga galing yan sa kanila. Malay natin, yan na pala yung makakapag-ahon sa atin sa kahirapan. Ay bahala kayo. Pero mas mabuti kung magtanong-tanong na muna tayo sa mga kanayon natin. Kailangan masiguro muna natin na walang nagmamay-ari niyan. Saka na natin ariin ang 2 bakang yan, Loleng. Ay siya, sige. Ngayon din mismo, aalis ako at magtatanong-tanong sa mga kanayon natin. Basta, kung walang nagmamay-ari sa 2 hayop na yan, magiging sa atin yan, ha? Nang makaalis na si Aling Loleng, bumaba na rin sina Mang Armando at ang magkapatid. Pinuntahan nila ang 2 bakang nakatali at namangha sila dahil sa kakaibang kulay ng balahibo nito. Napansin din nila na mas malaki yon kaysa sa mga karaniwang baka sa kanilang lugar. Nang makauwi na sa bahay nila si Aling Loleng, sinabi nito na walang kahit na sino sa napagtanungan niya ang may alam patungkol sa mga baka. Dahil dito, minabuti nilang angkinin yun at alagaan. Itay, nanganak na po yung buntis na baka natin. Dali kayo, oh. Tingnan niyo ang bisiro niya. Ang bira po. 2 ang iniluwal niya eh. Aba, oo nga. Ay teka, alin kayo. Lapitan natin ang bakang yan. Kung ganyan sana palagi, sigurado na mabilis ang pagdami ng mga alaga natin. Sige mga anak, kumuha kayo ng mga diameron at bigyan niyo mga alaga natin. Kailangan busog sila palagi para magiging mabilis din ang pagdami nila. Abay, may 4 na tayong baka kung sakali. Sa mga susunod na taon sigurado na mas dadami pa sila. Sige po, kami na pong bahala, Nige. Aalis na po muna kami, Inay. Igib na rin kami para may mainom sila. Ay, mas mabuti pa nga mga anak. Sige na, mag-iingat kayo ha. Araw-araw naging ganoon ang gawain ng magkapatid dahil tinutukan nila ang pag-aalaga sa mga baka. Makaraan pa ang ilang taon, nadagdagan ng kanilang mga alaga. Nakabili na rin sila ng lupa at iba pang mga kagamitan. Tuwing magkakaroon ng bagong anak ang kanilang baka, nag-aalay sila sa mga diwata. Alam nilang naging susi sa pag-angat ng kanilang buhay ang pakikipag-ugnayan nila kay Buyong Dumaraog. Magmula rin noon, hindi na sila nakaengkwentro pa ng mga aswang na katulad ng kabakungan. Marami na mga alaga natin. Halos kada 3 buwan, nakakabenta tayo ng mga baka. May mga ipon na rin naman tayo Ano kaya kung pumunta na lang tayo sa kabayanan, doon manirahan at magnegosyo? Ano naman ang naiisip mong negosyo? Sige nga. Di karne ng baka. Ikaw talaga, kuya. Di parang ganun na rin ang sitwasyon natin yan. Ang importante, hindi na tayo nakatira sa liblib na lugar na to. Kahit na baka pa rin ang magiging negosyo natin. Karne na nga lang. Ay nako, kayong 2 talaga Mas tahimik na ang buhay natin dito. Huwag na tayong makipagsapalaran pa sa bayan. Baka mamaya kung mapaano pa kayo ron. Kung gusto nyo, kayo na lang. Total, kaya naman ninyo ang sarili ninyo. Hindi ba? Basta palagi kayo mag-iingat. Hindi po namin kayo iiwan, Inay, Itay. Opo, tama po, sige. Kung saan kayo, doon din dapat kami. Hindi namin kayo pababayaan. Kayong bahala. Pero sayang din naman ang oportunidad doon, mga anak. Kontento na po kami kung ano man ang meron tayo ngayon. Aba, sino nga ba mag-aakala na magiging ganito ang buhay natin, di ba? Dati, kung hindi tayo mga ngaso, wala tayong may ulam. Ngayon, kahit na anong gusto nating ulamin, mabibili na natin. Kaya nga walang hanggan ang pagpapasalamat ko sa mga diwata at tingkatong nagbigay sa atin ng mga baka Dahil sa 2 hayop na yon, kahit papaano umangat din ang buhay natin. Oo nga. Basta, kahit na anong mangyari, ayaw ko nang bumalik kayo sa pangangaso ha. Hindi ko makakaya kung mawawala kayo sa akin. Kayo ang pinakamahalagang yaman sa buhay ko. At ikamamatay ko kung kukunin kayo sa akin. Huwag na po kayo mag-alala, Nay. Hindi na po namin gagawin yon. At kung gagawin man po namin, sigurado naman kami na wala nang aswang na maghahangad na makuha kami. Patay na si makasangkad Tama si Diego, Loleng. Basta, pangako, hindi na mauulit ang nangyari.
Hindi ko papayagan ng kahit na anong nilalang na kunin ng mga anak natin at ikulong sa kahit saang kuweba. Ha! Dadaan muna sila sa ibabaw ng aking bangkay. Mga kabangers, mga kayanggaw, si Kabanong po uli. Naku, maraming salamat po sa pagsubaybay ng ating kwento. Siya nga pala, pagkatapos po nito, kung medyo nabitin kayo, dumalaw naman kayo sa isa pa nating channel, yung Pamela Clamil. Opo, ako po ang narrator doon as si Lolo Pael. Minsan, ako as Kabanong. Magaganda rin po ang mga kwento doon. Kaya sana po pakinggan nyo at huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe rin ha. Kasi konti pala po mga subscriber doon. Tapos, mag-comment rin kayo at mag-like. Maganda rin po kung isi-share nyo rin po yung kwento. So hanggang sa muli, magkita-kita ulit tayo. Ito ulit si Kabanan na nagsasabing, we love you all! Wakas!